Ronglin, dapat kang pumunta sa blind date nyo ni Pamilyang Jiang. Pa, sinabi ko na sa inyo na ayaw kong makipag-blind date. Ikaw, ang tito Jiang mo noon sa Pamilyang Rong ay tumulong noong pinakamahirap na panahon, pero blind date lang ito. Parang hirap na hirap ka na. Pa, pwede ba? Huwag nyo gamitin ang kasal ko para lang pambayad sa utang na loob nyo? Wala akong pakialam. Matagal nang nawala ang tito Jiang mo. Ipinangako ko sa kanya na aalagaan ko si Xiaobing. Ang kasal na to, gusto mo man o hindi, dapat ituloy. Kung hindi, hindi na kita ituturing na anak. Sige na, pupunta na ako, pero may kondisyon ako. Huwag nyo ipapaalam na tayo ang pinakamayaman. Pagsubok ko ito para sa kanya. Pina-blind date ka na nga, ang dami mo pang reklamo. Baka nga ayaw din sa'yo ng babae. Sige na, dahil pumayag ka na, kontakin mo na agad ang babae. Teka, ano ang pangalan niya? Si Jiang Hanbing. Bing Air, nag-ayos ang tatay mo ng kasal para sa iyo bago siya umalis. Balita ko magaling siyang kumita ng pera, may kotse at bahay pa sa Yecheng. Kailangan mong pumunta sa tagpuan. Sige, naintindihan ko. Nasa Imperial Banyan Garden ang pamilya niya, pumunta ka na agad doon para hanapin siya. Hello, ako si Jiang Hanbing. Ito po ba ang bahay ni na Tito Rong? Alam ko, 3 beses mo na iyan sinabi. Siya siguro ang anak ni Tito Rong. Mukhang ayaw din niyang makipag-blind date sa akin. Kapag nagkagulo, hindi na ako masisisi ni nanay. Sino iyan? Bingbing. Halika, pasok ka, pasok. Sakto at nandito rin si Ronglin. Sabay-sabay na tayong kumain mamaya. Wag na po, Tito Rong. May nakahanda na pong pagkain sa bahay. Sa susunod na lang po. E di sakto, hindi pa rin kumakain si Ronglin. Hoy! Mamaya, hayaan mong matikman niya ang luto mo. Gabi na rin, hindi ko na kayo pipigilan pa. Kapag nalaman ni nanay na tinanggihan ko ang lalaking ito, tiyak na papagalitan niya ako ng husto. Hayaan na, mas mabuti ng iwas gulo. Sige. Dahil ganoon, sumama ka na lang sa akin sa bahay para kumain. Alam mo ba ang daan pa uwi sa amin? Dumiretso ka lang. Kailangan mo pa rin palang magpasama sa akin? Iyon. Medyo makalat sa bahay namin. Huwag kang mailang ha. Hindi naman. Sige na. Nangako ako kay Tito Rong. Naaalagaan kita. Bisita ka rito, kaya huwag kang mag-alala. Maupo ka muna riyan. May kailangan ka bang tulong ko? Bakit naman magpapatulong sa bisita? Maupo ka na lang diyan sa sofa. Hindi, okay lang. Ako na. Ano iyon? Pakihugasan na lang ang mga plato rito. Baka kulangin ang gagamitin para sa ulam mamaya. Sige. Bukod sa guwapo na ang lalaking ito, hindi ko akalaing ang ganda rin ng katawan niya. Bakit ka nakatingin sa akin? Ha? Oo. Ano? Medyo maliit ang kusina. Medyo masikip para sa 2 tao. Tutal, malapit na namang matapos ang pagluluto. Baka gusto mong lumabas muna. Sige, hihintay na lang ako sa labas. Habang nakatingin ako sa kanya, nararamdaman ko ang init ng tahanan. Nakahain na ang lahat. Kain na tayo. Sige. Oo. Siya nga pala, may mga hilig ka bang gawin? Ako? Karaniwan ay nagtatrabaho ako sa construction site. Kapag walang ginagawa, nag-ehersisyo ako. Construction? Nagtatrabaho ka sa construction site? Kaya pala ang ganda ng katawan mo, dahil pala yun sa pagtatrabaho doon. Ang hirap siguro ng trabaho mo, magkano naman ang kinikita mo sa isang buwan? Sinasabi ko na nga ba, pampalubag loob lang ang kwentuhan kanina. Ngayon, hindi mo na matiis? Naitanong ang pinaka-importante? Isa lang akong ordinaryong trabahador? Mga 3,000 piso siguro? Ayos lang yon, ang mahalaga ay payapa ang buhay. At sa tingin ko, astig ang trabaho mo,
Kumikita ka gamit ang sarili mong pagsisikap. Wala namang masama doon. Iba ang babaeng ito sa iniisip ko. Ronglin, sa totoo lang, ang gwapo mo talaga. Pwede ko bang mahawakan ang mga muscle mo? Kahit saglit lang. Jiang Hanbing? Magpakasal na tayo. Ang huling hiling ni Papa ay ang makahanap ako ng mabuting asawa. Mabait naman siyang tao. Kahit sino naman ay pwede kong pakasalan, di ba? Ayaw ko ring mag-alala pa si Papa mula sa langit para sa akin. Sige, magpakasal tayo. Heto. Kumain ka pa. Hindi ako makapaniwala na sa isang lalaking nakilala ko nang hindi pa umaabot ng 24 na oras ay kasal na ako. Nagpakasal ako sa isang lalaking wala pang 24 na oras kong nakikilala. Kailangan kong mag-out of town ng isang buwan. Lumipat ka muna sa bahay ko habang wala ako. Heto ang card. Gamitin mo to sa kahit anong gastusin sa bahay. Ha? Wag na. May sarili naman akong pera. Kaya ko namang buhayin ang asawa ko. Heto ang impormasyon ko. Aalis na ako. Bakit ang laki ng lugar na to, pero parang walang laman? Buti na lang at henyo akong designer. Tutulungan ko si Ronglin na ayusin ang kwartong to. CEO, heto po, ang impormasyon tungkol sa Madam. 24 na taong gulang siya at may 3 milyong followers at isa siyang sikat na designer. Sinong nagsabi sa iyong paimbestigahan siya nang wala akong pahintulot? Ibalita mo agad sa akin ang kahit anong tungkol sa kanya sa susunod. Opo, 1 linggo ang ibinigay ko sa inyo. Tapos ito lang ang ibibigay nyo sa akin para lokohin ako? ay. CEO? CEO, Ano bang ginagawa ko ngayon? may meeting po. CEO, tingnan niyo po. Nag-post ang Madam. Kanselahin ang meeting ngayon bago matapos ang araw. Dapat lahat kayo ay nagawa na uli ang proposal. Narinig niyo ba yon? Nagpakasal na pala si CEO. At kinansela pa niya ang mahalagang meeting para sa asawa niya. Mukhang baliw na baliw talaga siya sa asawa niya. Pumunta ka sa Yecheng at kunin ang pinakamagandang tape pati na rin ang guwantes para ibigay kay Madam. Kailangan ko nang umuwi agad para makita kung ano na ang ginawa niya sa bahay ko. Opo, Bakit parang may tao sa sala? Sabi ni Ronglin aalis siya ng 1 buwan, hindi pwedeng siya yon. May magnanakaw kaya sa loob ng bahay? Jiang Hanbing. Ronglin, bakit ikaw yan? Pasensya na, akala ko kasi magnanakaw. Tapos na ang proyekto, kaya umuwi ako ng maaga. Tsaka, kung may magnanakaw sa loob, hindi ba dapat tinawagan mo ako agad? Bakit nakipaglaban ka pa? Sorry na, natakot kasi ako. Hindi na mauulit sa susunod. May susunod pa talaga? Hindi na, hindi na. Pangako, natuto na ako. Gutom na ako. Sige, ipagluluto kita ng noodles. Maghintay ka lang.
Gising ka na pala. Ipinaghanda kita ng baon. Huwag mong kalimutang dalhin ha, pagpunta mo sa opisina. Isipin mo na lang na pambawi ko ito sa nangyari kagabi. May kailangan pa akong gawin. Mauuna na ako. Saan ka pupunta? Papunta na ako sa trabaho. Kasalukuyan akong kumakandidato bilang head ng proyektong Qingshan. Iaanunsyo na ang resulta ngayong araw. Kapag napili ako, magiging regular na empleyado na ako ng kumpanyang Yuanhang. Naku, hindi na ako makakapagtagal. Aalis na ako. Bilhin nyo ang kumpanyang Yuanhang. Kung nasaan ang asawa ko, Boss, o-orderin ko pa rin ba ang Black Gold Meal ng restaurant Michelin para sa lunch nyo? wag na. Ipinaghanda ako ng asawa ko. Ng love lunch. Nakakatawa ba? Gusto ko to. Opo. Gusto nyo yan, pero parang teenager ang puso nyo. Mauna na ako sa baba. Nagseselos ka? Hindi po. Pasensya na po. May iaanunsyo ako. Ang proyektong Qingshan ay ibibigay sa pamumuno ni Shuling. Nakita ko ang disenyo ni Shuling. Magulo ang draft at hindi maayos ang plano. Paanong ibibigay sa kanya ng management ang pamumuno? Jiang Hanbing, gusto mo bang ikaw na lang ang maging supervisor dito? Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Kailan pa nagkaroon ng karapatan ang isang intern na magdikta sa kumpanya? Ang disenyo ko ang pinakaangkop para sa proyektong ito. Alam mo bang kung hindi mapapamahalaan ng maayos ang proyekto ng Qingshan, malaking lugi ang idudulot nito sa kumpanya. Kahit gaano pa kaganda ang proyekto mo, ako ang supervisor. Ibibigay ko ito kung kanino ko gusto. Kung magsasalita ka pa ng walang kwenta, lumayas ka na. Supervisor, huwag na po kayong magalit. Hindi siya karapat-dapat sa atensyon nyo. Kaya pala sa iyo ibinigay ang proyekto, dahil matagal na pala kayong may ugnayan. Shuling, masaya ba ang pakiramdam na nakuha ang pwesto sa maling paraan? Huwag kang magbintang. Pinapahalagahan lang ako ni Supervisor. Nakikita mo na? Iyan ang dahilan kung bakit hindi mo ako malalampasan. Dito, dapat kang sumunod sa akin. Tingnan natin. Sa panunuyo mong yan, kung hanggang kailan ka magtatagumpay. Ikaw, Anong problema? Bakit parang wala ka sa mood? Dahil lang naman sa Qingshan na proyekto, gayong ang plano ko naman ang pinakamaganda, pero ibinigay ng walang hiyang supervisor sa ibang babae. Nakakadiri talaga ang mga madayang kalakaran sa trabaho. Huwag kang mag-alala, baka pagpunta mo sa kumpanya ngayon, mapasa iyo na ang proyekto. Sana nga magkatotoo ang sinabi mo. Papasok na ako. Hoy, nasaan ang tanghalian ko? Wala ako sa mood ngayon, ikaw na lang ang magluto. Ay naku! Hello. Ibalik nyo kay Mrs. ang proyektong Qingshan. Saka, pupunta ako sa kumpanya para mag-inspeksyon ngayon. gawin mo tong design at plano tapos isend mo sa akin. Proyekto mo pero ako ang gagawa tapos pangalan mo ang ilalagay? Akala mo ba nag-charity ako? Huwag kang masyadong matapang. Gawin mo ang sinasabi ko at huwag ka nang mareklamo. May kakilala ako sa itaas. Kung di ka susunod sa akin, baka matanggal ka sa trabaho. Anong gulo to? Sinasabi ko sa inyo, darating ang bagong CEO mamaya. Mag-ayos kayo at huwag siyang buwisitin. Mabuti nga at darating ang CEO, ipapakita ko sa kanya kung gaano karami ang mga katulad nyo na umaabuso sa kapangyarihan sa kumpanyang ito. At ano naman, may kapangyarihan ka ba? May impluensya ka ba? Wala ka niyan kaya wala kang laban sa akin. Jiang Hanbing, tumigil ka na. Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Gagawin mo ang proyektong ito gusto mo man o hindi. Ano? Ipinag-utos mismo ng CEO na ang Qingshan na proyekto ay ibigay kay Jiang Hanbing.
Ano? Ibibigay sa kanya ang proyekto? Baka nagkakamali lang? Sa wakas, may matino na rin sa kumpanyang ito. Alam ko na. Jiang Hanbing, di ko akalain na magaling ka palang mangakit ng mga lalaki. Wala akong pakialam kung sino ang sumusuporta sa'yo. Itiko mo ng maayos ang bibig mo. Kung hindi, malalagot ka talaga sa akin. Jiang Hanbing, sinong matandang mayaman at mataba ang nakuha mo para mapapayag ang CEO na ibigay sa'yo ang proyekto? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong ipasa sa iba ang marumi mong pag-iisip. Akala mo ba lahat ay gaya mo? Isa ka lang namang laruan ng mayaman, huwag kang masyadong magmalaki. Paano kaya kung sabihin ko sa mga tao rito na may matandang lalaking nag-aalaga sa'yo, makakatagal ka pa kaya rito? Marangal akong tao, hindi gaya ng iba na kung ano-anong ginagawa para lang umangat. Jiang Hanbing, sinasaktan mo ako? Napakasama mong babae. Huwag mong isipin na dahil may taga-suporta ka, ay pwede ka nang maging mayabang dito. Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Tama, ako nga ang sandigan niya. Dito sa kumpanya ko, ibinigay ang proyekto sa asawa ko, may problema ba roon? Ikaw yung kaka-acquire lang ng kumpanya namin na balitang may bilyon-bilyong halaga ng ari-arian at makapangyarihan sa Yecheng, si presidente ng Rong Group. Paano siyang naging asawa mo? Wala kang karapatang magtanong sa mga desisyon ko. Dito sa kumpanya ko, gumamit ka ng maling paraan para makuha ang proyekto ng asawa ko? Ang lakas din ng loob mo, ah. President Rong, nagkakamali po kayo. Paano ko naman po nanakawin ang proyekto niya? Ang pamunuan po ang nagsabing mas bagay ako rito, kaya ibinigay nila sa akin ang proyekto. Huwag mo akong daanin sa mga ganyang laro. Ang paggamit ng maling paraan para makakuha ng proyekto ay nakakasira sa imahe ng Rong Group. Ayoko nang makita ang mukha mo bukas. Sisante ka na. President Rong, nakikiusap po ako. Huwag niyo akong sisantehin. Matagal na po ako rito. Bigyan niyo na po ako ng pagkakataon. Hayaan mo na. Ayokong masabihan ng ibang tao na ginagamit ko ang lalaki ko para magmalaki. Bing Er, masusunod ang gusto mo. Ibaba ang posisyon niya? At lumayas ka na. Bing Er, uwi na tayo. Huwag na, President Rong. Masyado kang busy. Ayokong makaabala sa trabaho mo. Uuwi na lang ako mag-isa. Lagot? Galit na talaga si Bing Er. Nag-e-enjoy ka ba? Jiang Hanbing, huwag kang masyadong magalak. Hindi pa tayo tapos. Hindi ko sinasadyang itago to sa'yo. Kung ganoon, sinadya mo talaga. Inayos ang blind date natin kahit hindi pa tayo nagkikita kailanman. Napilitan lang din ako eh. Pero hindi ka pa rin nagtapat sa akin pagkatapos noon, di ba? Gusto ko sanang sabihin sa'yo, pero natatakot ako magalit ka. Wrong, Lin. Hindi ba't natatakot ka lang na kapag nalaman ko ang pagkatao mo, ay mahahati ang mga ari-arian mo? Dahil itinago mo ang pagkakakilanlan mo, oras na maghiwalay tayo, wala kang anumang mawawala. Anong sinasabi mo? Hindi tayo maghihiwalay. Ronglin, huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin ang pera mo. Maghiwalay na tayo mamaya. May ipapakita ako sa'yo. Pagkatapos mong makita ito, saka mo desisyonan kung makikipaghiwalay ka pa sa akin. Inilipat mo ang lahat ng ari-arian mo sa pangalan ko. Kung ako ang dahilan ng paghihiwalay natin, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng ari-arian ko, pero 10% lang. Dahil kailangan kong maging responsable sa kumpanya at mga empleyado ko. Nabubaliw ka na. Kahit 1% lang ng ari-arian ng Rong Group, sapat na yun para mabuhay ang isang tao ng ilang habang buhay. Ang laki ng ibinigay mo sa akin. Hindi mahalaga sa akin ang mga yan, basta't manatili ka sa tabi ko. Kahit ano ay handa kong bitawan. Huwag mo akong iwan. Pakiusap.
Magpahinga ka muna. Tatawagin kita kapag kakain na. Saan ka pupunta? Sa opisina lang. Wag na, ipapaalam kita ngayong araw. Hindi pwede. Dahil nakuha ko na ang proyektong Qingshan, kailangan kong magsumikap dito para ipakita kay Shuling kung paano ko ito magagawa gamit ang sarili kong galing. Hanbing, may kliyente na ikaw mismo ang pinili para sa isang interior design. Mamaya ay isasend ko sa iyo ang mga detalye. Supervisor, hawak ko na po ang proyektong Qingshan, hindi ko na kayang kumuha pa ng iba. Ganito kasi yan. Ang alok ng kliyente, 1,000,000 piso. Sigurado ka bang tatanggihan mo to? Kahit na nakakaakit ang presyong yan, kailangan ko pa ring maging responsable sa proyekto ko. Maghanap na lang po kayo ng iba. Hanbing, hindi natin pwedeng mabigo ang kliyenteng ito. Kung talagang hindi mo na kaya, ibibigay ko na lang ang proyektong Qingshan sa iba. Sige na nga, hindi dapat itinitigil ang nasimulan na. Mag-overtime na lang ako sa mga susunod na araw. Sige, tatanggapin ko na ang proyektong ito. Ganyan dapat. Mamaya ay pumunta ka sa bahay ng kliyente para makipag-usap. Ang address at contact details ng kliyente ay isasend ko sa iyo mamaya. Sige po, Supervisor. Babalik na po ako sa trabaho. Supervisor, sabi niyo po, pagkatapos ibigay ang Qingshan kay Jiang Hanbing, bibigyan niyo ako ng mas malaking proyekto. Bakit ngayon ibinibigay niyo na ang lahat ng kaso sa kanya? Hindi niyo na ba ako gusto? Ay, wag ka nang umiyak baby ko. Ang kliyente kasi mismo ang pumili kay Jiang Hanbing, kaya wala akong magagawa. Wala akong pakialam. Gusto ko ring sumama sa proyektong Qingshan. Sige, sige. Pumunta kayong dalawa sa site mamaya. Alam ko namang pinakamabait kayo sa akin. Buti na lang at uto-uto ang lalaking ito. Kundi, mahihirapan talaga ako kay Jiang Hanbing. Boss, kakakuha lang po ulit ni Mrs. ng malaking proyekto at papunta na po siya ngayon sa bahay ng kliyente. Di ba hawak na niya ang proyektong Qingshan? Kaya ba niya ang dalawang proyekto ng sabay? Ang kliyente po mismo ang humiling sa kanya at nag-alok ng 1,000,000 piso. Sino yon? Ang matandang amo po. Ang matandang yon? Kailan pa siya bumalik? Ihanda ang sasakyan. Opo, Lo, bakit di mo sinabing nakabalik ka na ng bansa? Lihim mo pang pinupuntahan ang manugang mo. Hehe, bakit ko sasabihin sa'yo? Di mo naman ako aasikasuhin. Gusto ko lang makita kung anong klaseng asawa ang nahanap ng tatay mo para sa'yo. Ang pagiging may bahay ng pamilyang Rong, hindi pwedeng kahit sino lang. Mabuting tao si Bing Air, kaya wag ka nang mag-alala. Hinto. Huwag mong sirain ang plano ko. Bilis. Humanap ka ng mapagtataguan. Bilisan mo na, paano kung himatayin ka sa init sa labas? Ang init kaya. Alam ko na, makulit na bata. Ang init naman, bakit wala man lang nagbubukas ng pinto? Pinaglalaruan ba tayo? May usapan kami ng kliyente kaya hindi niya tayo bibiguin. Maghintay pa tayo. Bingi ka ba? Kanina pa tayo kumakatok, ngayon lang nagbukas. Ay, pasensya na. Mahina na talaga ang pandinig ng matanda. Ayos lang po, Lolo. Huwag niyo na po siyang pansinin. Kami po ang mga designer na magpapaliwanag ng disenyo. Nariyan po ba ang may-ari ng bahay? Nagbabait-baitan pa. Umaasa ka bang isang katulong ang tutulong sa'yo para makuha ang proyekto? Talagang nagpapakitang gilas ka pa sa katulong. Hindi po kayo nakatama sa oras. Kakagaling lang po sa labas ng amo. Pinagbilinan niya akong makipag-usap sa inyo tungkol sa disenyo. Sige po, salamat po sa inyo. Tuloy po kayo. Maupo kayo. Uminom kayo ng tsaa. Ay, isang katulong ka lang at bakit ka nakikisabay sa amin? Wala ka bang respeto? Shuling, ano bang ipinagmamalaki mo rito? Walang pinipiling antas ang trabaho? Ang bastos mong magsalita sa matanda. Wala ka bang modo? Lolo, wag niyo na po siyang pansinin. Ibinababa mo talaga ang sarili mo. Kami ang mga panauhing inimbitahan niya. Isang katulong lang siya. Pwede ba? Lolo, pwede niyo po bang sabihin ang gusto ng kliyente? Ang amo po namin, gusto niyang gawing moderno ang bahay, pero itong mga antigong gamit, hindi namin kayang itapon.
kaya kailangang pagsamahin ang dalawang estilo. Maganda talaga ang dating ng lumang bahay na ito. Kung ayaw nating masira ang ganda nito, medyo mahirap nga ang paggawa ng disenyo. Ay nako, talagang nakikipag-usap ka pa sa katulong na yan. Tingin mo ba maiintindihan niya ang sinasabi mo? Nakakatawa ka talaga. Shuling, kung ayaw mong gawin ang trabaho, lumayas ka na. Huwag kang magmaldita rito. Hoy matanda, nauuhaw ako. Igawa mo ako ng kape. Pasensya na po. Hindi ako marunong. Kahit ganito kasimpleng bagay hindi mo alam, hindi ko alam kung bakit ka pa pinanatili ng amo mo rito. Shuling, bahay ito ng kliyente kaya huwag kang bastos. Kung nauuhaw ka talaga, lumabas ka at bumili. Jiang Hanbing, ang lakas ng loob mong pagsabihan ako. Akala mo ba hindi ko? Jiang Hanbing, nagawa mo akong saktan? Lalabanan kita? Binibining Shu. Sa buong lumang mansyong ito ay may mga CCTV camera, kaya pakiusap, Binibining Shu, mag-ingat sa iyong kinikilos. Ayaw na ayaw ng ating amo sa mga taong walang modo. Miss Jiang, iyon lang ang mga kailangan ng ating amo. Marami pa akong gagawin kaya mauna na ako. Hay naku, tumatanda na talaga at hindi na makagalaw ang likod ko. Gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Mas mabilis kapag dalawa tayo. Nasira ko po yata. Ayos lang yan, baka luma na talaga. Kukuha na lang ako ng isa pa. Maghintay ka lang. Pasaway, bakit ka lumabas? Dumaan sa bintana? Ikaw ang sumira sa mga walis, no? Ayaw ko lang siyang mapagod sa paglilinis sa gitna ng init, kaya sinira ko ang mga ito. Akala mo ba isang walis lang ang mayroon tayo rito? Akala mo rin ba na isa lang ang sinira ko? Ikaw talaga. Nakalimutan mo na ang lolo mo dahil sa asawa mo. Ay naku, wala nang walis. Salamat sa tulong mo, iha. Bakit parang ang weird ng lolo na to? Aba, Jiang Hanbing, anong pakiramdam ng maging katulong? Baka gusto mong magpa-refer sa kaniya para makapagtrabaho ka rin dito. Kung hindi ka naman magtatrabaho rito, umuwi ka na agad. Bakit naman ako aalis? Hindi naman ako pumunta rito para maglinis. Hindi katulad ng iba dyan. Nagpapakitang gilas kahit wala ang amo sa bahay. Lolo, ang tanda nyo na po, bakit po kayo pa ang gumagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho? Wala na po bang ibang tao sa pamilya nyo? Oo nga. Mahirap lang kami. Yung apo ko pa, laging kumukontra sa akin. Kaya, kailangan kumita pa para may mag-alaga sa akin pagtanda ko. Ang sama naman po ng apo nyo. Hayaan nyo na po, wag na kayong malungkot. Hindi siya sulit iyakan, wala siyang utang na loob. Jiang Hanbing, para kanino ba yung pagpapanggap mo? Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Babalaan kita. Kapag tinitigan mo pa ako, ipapatanggal kita sa may-ari ng bahay na to. Shuling, kung wala kang magandang sasabihin, tumahimik ka na lang, walang mag-aakalang pipi ka. Huwag mong isipin na porke kasal ka na kay President Rong ay may magtatanggol na sa'yo. Dati ba? Nakakasagot ka ng ganyan sa akin? Alam mo namang may backer ako kaya umayos ka. Ikaw. Mga bruha kayo, kayong dalawa. Talagang nagtulungan pa kayong apihin ako. Di pa tayo tapos. Wala kang silbi. Dapat sa bahay ka lang. Huwag ka nang lumabas para mamerwisyo ng iba. Kaya pala kinakalaban ka ng apo mo. Dahil deserve mo yan. Ikaw, tuturuan kita ngayon kung paano gumalang sa nakatatanda. Jiang Hanbing. Jiang Hanbing, vase ni Dinastiyang Qing yan. Nabasag mo pa talaga. Maghanda ka ng magbayad. Pareho tayong may kasalanan dito. Lolo, magkano po ang vase na to? Anong nangyayari dito? Ang ingay niyo yata. Bakit ka nandito? Napadaan lang ako rito. President Rong, tadhana nga naman. Nandito ka rin pala. Kilala mo ba ang may-ari ng bahay na to? Kilala ko lang. President Rong, pagsabihan mo nga si Hanbing. Ayoko sanang magsalita pero hindi ko na matiis. Ano na namang kalokohan ang sasabihin mo? Hanbing, paano ka ba magsalita? Bilang Mrs. Rong, dapat mong alagaan ang imahe mo sa labas. Narito tayo para magtrabaho sa ibang tao, pero sumama ka pa sa tagalinis para maglinis. Hindi ba nakakahiyayan para kay President Rong? Mahal ko. Sabi nila pinapahiya raw kita. Maganda at mabait ang asawa ko, at hindi dapat nakikialam ang ibang tao sa kanya. Narinig mo ba, Shuling?
Asawa ko na nga ang hindi nagrereklamo, kaya huwag ka nang makialam sa mga bagay na wala kang kinalaman. Hanbing, pinagbibigyan ka lang ni President Rong. Mahiya ka naman sa sarili mo. Nabasag mo pa ang vase nila. Kung hindi ka nila kilala, aakalain nilang may galit ka sa kanila at gusto mong wasakin ang bahay na to. Ang mga bagay na hindi gusto ng apo ko ay pwedeng sirain. Sino ka ba sa akala mo? Bakit ka sumasabat? Ronglin, tinatanong mo ba kung sino ako? Lolo, Hi, manugang na apo. Halika maupo ka. Samahan mo si Lolo magtsaa. Lolo po kayo ni Ronglin, kaya pala ang lugar na ito ay... ninunong tahanan ng pamilya Rong. Binibining, Shu, tila, marami kang masasabi tungkol sa akin. Lolo Rong, ako, Tawagin mo na lang akong Ginoong Rong. Ginoong Rong, hindi ko po alam kanina. Hindi ko po alam ang pagkatao nyo. Patawad po talaga, alam ko na ang pagkakamali ko. Ex-Yu Ling? Sabi mo kanina gusto mong magsumbong sa may-ari. Heto na siya sa harap mo. Magsumbong ka na. Nandoon ka ba noong simula pa? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Tama na. Mga bodyguard, ilabas siya. Linisin niyo ang buong lugar na ito ng disinfectant nang walang naiiwan. Ayoko nang dala niyang malas. President Rong, pakiusap. Alang-alang sa pagiging empleyado ko sa Rong Group. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Ang Rong Group namin ay hindi kailangan ng mga taong mapangmata sa kapwa. Layas. Jiang Hanbing, huwag kang masyadong magalak. Nakuha mo lang ang mga proyekto dahil sa pamilyang Rong. Huwag mong isiping may rumerespeto sa iyo. Sandali. Shuling, malinis ang konsensya ko sa mga proyekto ko. Sa proyektong Qingshan, kung hindi nakialam si President Rong, paano iyon mapupunta sa iyo? At sa pagkakataong ito, hindi ba't si Ginoong Rong din ang pumili sa iyo? At isa pa, ang suot ni Ginoong Rong ay patunay na hindi siya naniniwala sa iyo. Gusto ka lang niyang paalisin sa pamilyang Rong. Jiang Hanbing, masamang babae ka, humanda ka sa akin. Boss Wang, may nang-api sa akin. Tulungan mo naman akong bigyan sila ng leksyon. Tutulungan ka ni Boss Wang? Magkita tayo sa dating lugar mamayang gabi. Alam ko na, Boss Wang, ikaw talaga ang pinakamabait. Jiang Hanbing, pinilit mo akong gawin ito. Bing Er, ang totoo si Lolo. Ayos lang, naiintindihan ko. Kung ako man ang nasa kalagayan niya, hindi rin ako magtitiwala sa isang babaeng kakikilala lang ng apo ko. Naku. Iha, napakabait mo talagang bata. Lolo Ronglin, pwede bang pagbigyan niyo na si Shuling kahit ngayon lang? Bakit mo gustong pagbigyan ng babaeng iyon? Dahil lagi niyang iniisip na umaasa lang ako sa mga lalaki para sa mga proyekto, ayaw kong isipin niya ang ganoong bagay. Gusto kong ipakita sa kanya na nakakamit ko ang lahat gamit ang sariling kakayahan. Sige, masusunod ang gusto mo. Halika, halika. Ito ang regalo ni Lolo para sa pagbabago ng tawag mo sa akin. Salamat po, Lolo. 100 milyon? Lolo, masyado pong marami ito. Kahit konti lang ay sapat na. Hindi iyan marami. Gusto kita. Kaya natural lang na bigyan kita ng perang gagastusin mo. Sige po. Siya nga pala, Lolo, ipaparenovate ba talaga ang lumang bahay? Depende na iyan sa iyo. Dito rin kayo ni Ronglin madalas nababalik. Kung may bahagi rito na hindi ka komportable, ayusin mo na lang agad. Sa tingin ko po, ayos naman ang hitsura ng lumang bahay. At saka, ang pagiging klasiko nito ay may kakaibang ganda. Masusunod ang gusto ni Iha. Ronglin, isama mo na si Iha sa baba para makapagpahinga. Sige po. Magpahinga ka rin ng mabuti. Ronglin, kontento na ba talaga si Lolo sa akin? Baka kaya lang niya sinabi yun dahil sa'yo. Hindi, nag-iisip ka lang ng kung ano-ano. Binigyan ka na nga niya ng regalo para sa bagong status mo. Mabuti naman kung ganoon. Ronglin, di ka ba naiinitan? Di ba? Nakabukas naman ang aircon. Nainitan ka ba? O sige, bibili tayo ng resort sa bundok para makapagpalamig ka doon. Di naman kailangang maging ganoon kagarbo. Pwede naman tayong bumili ng iba. Gaya ng ice cream. Ice cream?
Masama sa katawan pag kumain ka niyan ng marami. Sige na, bibilhan kita. Gusto ko nang kumain ngayon, tara na. Sige. Tao po, boss. May tao ba rito? Huwag ka nang sumigaw. Bago pa tayo pumunta rito, binili ko na ang pwestong ito. Ibig sabihin, malaya na akong makakakain ng ice cream. Kung kasama ko lang ang mga bata, siguradong ako ang hari ng mga bata. Heto, oh. Kainin mo yan. Kumuha ka pa kung kulang. Sige, mag-uwi rin tayo para kay Lolo. Sige ba? Dahan-dahan lang mag-ingat ka. Ronglin. Ano ba yung hawak ng batang yun kanina? Bakit ba siya nagmamadali ng ganoon? Ice cream na kabibili lang po. Natatakot kasi siyang matunaw kaya siya tumatakbo. Titingnan ko rin. Ibakante niyo ang freezer para sa young madam. Senyor, ang laman po nito ay puro mga mamahaling seafood gaya ng king crab, pati na rin mga karne. E di ubusin na lang ang mga yan, di ba? Itapon na lang kung hindi maubos. Hindi na rin naman yan sariwa kapag nagtagal. Ilagay mo na ang mga gamit mo riyan. Magpapahatid ako ng bagong refrigerator mamaya. Salamat, mahal ko. Salamat po, Lolo. May kailangang asikasuhin sa kumpanya? Ano, mamaya? Huwag niyo na akong hintayin. Kumain na kayo ng una? Sige, mag-ingat ka sa biyahe. Sige, dahan-dahan lang. Lolo, pinili ko po ng mabuti ang mga flavor na ito. Tikman niyo po. Ha. Ang sarap. Mabuti naman kung gusto nyo, pero hanggang 2 lang ang pwede ninyong kainin. Baka sumakit ang tiyan nyo. Lolo, pinawisan po ako ng husto ngayong araw. Maliligo muna ako. Kain lang kayo riyan. Sige na. Ano pang ibang flavor? Hindi ko pa rin natitikman ang isang to. Binger. Pasensya na, mahal ko. Hindi ko dapat pinakain ng maraming ice cream si Lolo. Huwag kang mag-alala. Kumusta ang lagay niya? Marami kasing nakain na ice cream si Lolo, kaya sumakit ang tiyan niya. Nakatulog na siya matapos turukan ng gamot sa sakit. Hindi ako makapasok para istorbohin siya. Matanda. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Nagising ako nang makarinig ng ingay. Huwag mo nang sisihin ang bata. Wala siyang kinalaman dito. Sinisisi ni Binger ang sarili niya. Hayaan mo na siya. Dito muna kami ngayong gabi para samahan ka. Umuwi na kayo at magpahinga. Hindi naman malala ang sakit ko. Para samahan pa ako rito. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Pasyente ka ngayon. Paano kami makakauwi nang hindi nag-aalala? Ako ang pasyente, kaya makinig kayo sa akin. Umuwi na kayo. Sige na. Basta maging maayos ka lang. Ikaw, talagang bata ka. Umalis na kayo. Aalis na kami. Sige. Kumusta na si Lolo? Ayos lang siya. Huwag ka nang mag-alala. Tara na. Hindi pwede. Paano natin maiiwan si Lolo rito ng mag-isa? Nag-leave na ako sa trabaho. O kaya, dito na lang ako para samahan si Lolo? Siya na ang may gusto nito. Tara na, uwi na tayo. Mahal, patawad. Sinabihan ko naman talaga si Lolo na 2 ice cream lang ang pwedeng kainin. Hindi ko alam na masama ang tiyan niya. Ilan bang ice cream ang kinain ng matandang yon? Di niya talaga mapigilan ang sarili niya pagdating sa pagkain. Wala akong ibang ibig sabihin dito. Gusto ko lang malaman kung ano ang kinain niya. Ayaw ko kasing ang asawa ko ay patuloy na sisihin ang sarili niya. Kumain din po si Lolo ng 2 cone, isang milk bar at isang ice milk. Sige, naintindihan ko na. Magpahinga ka na. Mahal, salamat. Pagpunta natin kay Lolo bukas, huwag mong babanggitin ito. Nakakahiya yun para sa kanya. Siguradong ayaw niyang malaman natin. Naintindihan ko, pero dapat niyang malaman kung gaano ito kalala. Kundi, di niya mapipigilan ang sarili niya. Sabihan mo ng maayos si Lolo na ang sobrang pagkain ay hindi maganda. Naintindihan ko. Siya nga pala, may bawal bang kainin si Lolo? Gagawan ko siya ng lugaw bukas. Bawal kainin? Maliban sa mataas na sugar, wala na siyang ibang bawal. Sige. Halika na, magpahinga na tayo. Lolo, gising na po kayo? Maayos na po ba ang pakiramdam niyo ngayon? Ay, iha. Halika, pasok ka. Upo ka muna. Mabuti na ang pakiramdam ko. Ha. Hahaha. Mabuti na?
Anong kinain nyo? Mahiwagang gamot ba yan para gumaling agad sa loob ng isang gabi? Hay naku, kapag tumatanda na talaga, hindi na pinapansin ng mga anak at apo. Huwag na kayong magkunwari. Tama na yan. Makakakain pa naman kayo ulit niyan sa susunod? Ay, Iha, ano bang laman ng dala mong lalagyan? Ipinagluto ko po kayo ng sabaw, susubuan ko na po kayo. Ay, hahaha, sige. Ginoong Rong. President Rong. Hanbing. Shuling, bakit ka nandito? Oh, nabalitaan kong na-ospital si Ginoong Rong, kaya binisita ko siya. Mali ang nagawa ko noon, gusto ko sanang humingi ng tawad. Pero kakain na ng almusal ang lolo ko, pwede ka nang umalis pagkatapos mo siyang makita. President Rong, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tungkol ito sa proyektong nilalahukan mo ngayon. Kausapin mo ang taong in charge. Hindi naman ako kukuha ng maraming oras mo. Kausapin mo ang in charge. Hanbing, anong ginagawa mo? Nalaglag yung pulbo sa mukha mo sa damit ng asawa ko. Pupunta pa kami sa kumpanya mamaya, huwag mo kaming abalahin. Ikaw. Tungkol sa trabaho lang ang pinag-uusapan namin ni President Rong. Hatsing. Wala ito. Masyadong matapang ang amoy ng pabango sa kwartong ito. Masyadong masakit sa ilong. Shuling, gaano ka ba kabaho? At kailangan mo pang gumamit ng isang buong bote ng pabango para itago yon. President Rong. Lumabas ka. Lumabas ka. Mag-usap tayo. Shuling, binigyan kita ng pagkakataon noon para talunin ka ng patas, hindi para lumapit-lapit ka sa asawa ko. Jiang Hanbing, ang lahat ng pagpapahiyang ginawa mo sa akin, ibabalik ko sa iyo lahat. Kasama ko na ngayon si Pamilyang Rong. May lakas ka ba ng loob na galawin si Mrs. Rong? Hemp. Ang proyektong South City na binabid ngayon ng Rong Group ay mahalaga para sa Rong Group kung mananatili pa rin itong pangunahing kumpanya sa Yecheng. At sino ang makakakuha nito? Sa isang salita lang ni Boss Wang. Sa tingin mo ba si Rong Lin ay kakalabanin si Boss Wang para lang sa'yo? Alam ba ni Boss Wang na umaaligid ka sa asawa ng iba? Siguraduhin mong may ebidensya ka bago ka magsalita. Paborito ako ni Boss Wang ngayon. Sa tingin mo ba sino ang papakinggan niya kapag naglambing ako? Anong nangyayari? Wala, usapang babae lang ito, kami na ang bahala rito. Bakit ka lumabas? Gusto na lumabas ni Lolo sa ospital? Pumayag na rin ang doktor. Umuwi na tayo. Sige, Gawin nyo na ang dapat nyong gawin. Magpapahinga lang ako. sige po, sabihin nyo lang sa amin kung may kailangan kayo. Mahal, bumalik ka na rin sa opisina. Ako na ang bahalang mag-alaga kay Lolo rito. Wag na, babalik na ang lumang katiwala sa Makalawa. Siya na ang mag-aalaga kay Lolo, mas naiintindihan niya siya. Hay, nangyari lang naman to. Dahil gusto kong kumain ng ice cream. Matanda na si Lolo, paano niya pakakayanin ang ganitong hirap? Ako na lang ang bahala. Ayaw niyang sisihin mo ang sarili mo, kaya nagpareserba siya ng hotel sa isang resort. Pumunta tayo roon para mag-relax. May sakit na si Lolo pero nag-aalala pa rin siya sa akin. Mabuti lang talaga ang loob niya, maghanda na tayo at tingnan kung kailan ang tamang oras. Sa susunod na mga araw na lang siguro, gusto ko munang maging maayos ang pakiramdam ni Lolo bago tayo umalis. Maayos na ang lahat ng kailangan niya rito, samahan mo na lang ako, sige na? Sige na nga. Tara, magpahinga na tayo. Ay, nakalimutan kong kunin ang bag ko. Kukunin ko lang sandali. Sandali. Mag-order ka na, ako na ang kukuha para sa'yo. Salamat, mahal ko. Walang anuman. Jiang Hanbing. Shuling, bakit ka nandito? Hemp. Kung nakakapunta ka rito, bakit ako hindi? Bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan si President Rong? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? President Rong, Nakapag-order ka na ba? Hindi pa, sakto dating mo. Sabay na nating tingnan. President Rong, sakto hindi pa rin ako kumakain. Bakit hindi tayo magsabay? Ang init. Mahal ko, kailangan nating maghanap ng banyo para mahugasan ng malamig na tubig. Maghanap ka rin kung may ice pack. Binibining Shu. Napaso ang braso mo ng ganon kainit na kape pero niwala man lang pamumula. Mukhang ang balat ni Binibining Shu ay masyadong makapal.
Shuling, dapat talaga kitang bigyan ng Oscar Best Actress Award. Sa ginawa mo kanina, akala ko talaga napasok ka ng kumukulong tubig. Hindi ako nagsisinungaling, napaso talaga ako kanina. President Wrong, maniwala ka sa akin. Sige na, bumalik ka na. Gusto mo ba talagang makita ka ng iba sa ganyang hitsura? President Wrong, pwedeng pahiram ng jacket mo? Hindi naman ako pwedeng bumalik sa kwarto ng ganito ang hitsura. President Wrong, Mas maawain ako sa magaganda. Sa akin ka na lang umiyak. ikaw. Hanbing, hinila lang kita kasi gusto lang kitang kausapin. Di ko akalain na sinadya mong itapon ng kape para mapaso ako. Sa tingin ko, ang kape kanina ay lumusot sa balat mo at pumasok sa utak mo. Malabo na ang isip mo. Ano-anong pinagsasabi mo rito? Hindi ko naman siguro papasuin ang sarili ko, di ba? President Wrong, ikaw na ang humusga. Naniniwala lang ako sa sasabihin ng asawa ko. Hanbing, sumusobra ka na. Nananakit ka ng walang dahilan at di ka man lang nagsorry. Sasama ng ugali mong yan, karapat-dapat ka bang maging Mrs. Wrong? Kahit ganito ako, wala namang paltos yang balat mo. Shuling, kapag ininsulto mo pa ang asawa ko, huwag mo akong sisihin kapag tinuruan kita ng leksyon. President Wrong, malinaw na siya ang may mali. Bakit ako ang sinisisi mo? Sa ginagawa mo sa akin, di ka ba natatakot na turuan ka ng leksyon ni Boss Wang? Huwag mong kakalimutan, ang proyektong gusto mo ay nasa mga kamay ni Boss Wang. Sinabi ko na, ang pinaniniwalaan ko lang ay ang sinasabi ng asawa ko. Mahal, hawak ni Boss Wang ang proyektong South City. Hindi ba ito makakaapekto sa'yo? Gawin mo lang ang dapat mong gawin, huwag mo na akong alalahanin. Paano kung talagang mapagalit ko si Shuling? Hindi ba gagawa ng paraan si Boss Wang para pahirapan ka? Matalino silang lahat. Hindi ako babanggain ni Boss Wang dahil lang sa bagay na ito. Mabuti naman kung ganoon. Anong gagawin mo? Binabalaan kita, huwag kang lalapit. Di ba sabi mo kanina na tinapunan kita ng kape? Ngayon, gagawin ko na itong totoo. Jiang Hanbing, nabaliw ka na ba? Mula ngayon, lumayo ka sa akin at sa asawa ko. Jiang Hanbing, hinding-hindi ko hahayaang makuha mo ang bidding sa proyektong Qingshan. Mahal, hindi ba talaga matitigil ang proyekto mo? Hindi ka ba naniniwala sa kakayahan ng asawa mo? Hi! Ang bidding para sa interior design ng proyektong Qingshan magsisimula na bukas. Handa ka na ba? Siyempre, handa na ako. Malaki ang tiwala ko sa disenyo ko. Naniniwala ang asawa mo sa'yo. Salamat, mahal. Huwag kang kabahan. 2 araw mo na itong pinag-aaralan. Siguradong wala itong magiging problema. Ah, oo nga pala. May kailangan lang akong asikasuhin sa kumpanya. Ako na mismo ang pupunta doon. Sige, akala ko pa naman manonood ka sa bidding ko ngayon para sana hindi ako masyadong kabahan. Gusto mo bang ipagpaliban ko na muna yon? Wag na, baka maabala pa ang trabaho mo. Pumunta ka na sa kumpanya. Maghahanda na rin ako para sa bidding. Sige, alis na ako. Bibigyan ko ng maliit na sorpresa si Hanbing. Kapag nakita niya ako mamaya, siguradong maiiyak siya sa tuwa. Boss, magsisimula na ang bidding sa loob ng 5 minuto, hindi pa rin bumabalik si Madam. Sabihan sila na iurong ang bidding ng 1 oras, hahanapin ko siya. Masusunod po. Sino kayo? Anong balak nyo? Anong balak namin? Siyempre, gusto lang naming makipag-usap sa isang magandang babae. Wala akong sasabihin sa inyo, tumabi kayo. Tumabi? Ngayon ay talagang hindi kami tatabi. Kasalanan mo ito dahil binangga mo ang maling tao. Ah, Ibalik mo ang cellphone ko. pinapaalalahanan kita? Huwag kang gagawa ng kahit anong kilos. Kundi, ay hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa'yo. Nalampasan ko na ang bidding. Ano pa ba ang gusto nyo? Pakawalan nyo na ako. Di ka makaalis. Hanggat di pa tumatawag ang boss namin, wala kang pupuntahan. Dito ka lang manatili sa pwesto mo. Binger, Ronglin, nalampasan ko na ang bidding. huwag kang matakot, nandito ako. Ipinasabi ko na ipagpaliban muna ang oras. Talaga? Talaga, ayusin mo muna sila, pupuntahan kita agad. Ay,
Boss. Ay, Kumusta sa inyong lahat? Ako si Jiang Hanbing. Narito ako para katawanin ang wrong group sa bidding na ito. Ano bang ginagawa ng mga walang kwentang yon? Isang babae lang, hindi man lang mapigilan. Buti na lang at handa ang iba kong plano. Jiang Hanbing, ipaparamdam ko sa'yo ang pait ng pagbagsak matapos mong magtagumpay. Ang galing ng design na ito. Puro eco-friendly pa ang ginamit. Sa tingin pa lang sa design niya, gustong-gusto ko na itong maranasan. Ang wrong group talaga, ang pinakamagaling, pati isang baguhang designer, ay may ganito ng kahanga-hangang galing. Iyan po ang kabuuan ng paliwanag ko para sa aking design. Maraming salamat po sa lahat. Tapos na pong magsalita ang lahat ng designer. Maghintay po tayo ng sandali. Iaanunsyo na natin dito ang resulta ng bidding. Ngayon ay ipapaalam ko na. Ang interior design para sa proyektong Qingshan ay pangungunahan ni designer Jiang Hanbing mula sa Wrong Group. Inaanyayahan po si designer Jiang sa entablado. Pagbati po kay designer Jiang. Salamat po sa pagkilala ng organizer. Salamat din at nagustuhan niyo ako. Miss Jiang, talaga bang nakuha mo ang design na ito dahil sa galing mo? Nakuha mo ba talaga ang design na to dahil sa galing mo? Nakita naman ninyo ang mga gawa ko. Kung mananalo man ito sa bidding, alam kong alam niyo na ang totoo. Diyos ko, tingnan niyo ang mga phone niyo. May balita online na ang Jiang Hanbing ay madaya. Binayaran daw ang mga hurado. Miss Jiang, pwede mo ba itong ipaliwanag sa aming lahat? Ang balita online ay puro kasinungalingan lang. Hanbing, binigo mo kaming lahat. Nagtiwala sa'yo ang bawat isa sa Wrong Group, pinayagan kang sumali sa bidding kahit bago ka pa lang, pero gumamit ka ng ganitong maduming paraan. Hindi ko aakuin ang kasalanang hindi ko gawa. Papatunayan ko ang aking kawalan ng sala. Dati sa kumpanya, akala ko masama lang ang ugali mo, hayaan na sana ang kawalan mo ng modo. Pero nakagawa ka pa ng ganitong bagay. Hanggat wala pang malinaw na investigasyon, wala kang karapatang husgahan ako, at wala kang karapatang husgahan ang pamilya at pagkatao ko. Nagsalita lang ako ng kaunti. Nag-react ka na agad ng ganyan. Bakit? Natamaan ka ba? Napahiya ka kaya ka nagagalit? Puro ka lang salita. Maglabas ka ng ebidensya kung kaya mo. Jiang Hanbing, 2:00 dapat nagsimula ang bidding, pero hindi ka dumating, kaya inurong ng organizers ng 1 oras. Pagdating mo pa lang ay nagsimula na ang event. Sasabihin mo bang walang daya ang nangyari? Miss Jiang, sino ba ang nagtatanggol sa'yo? Nandito ba siya ngayon sa harap natin? Nandito ba siya ngayon sa ating harapan? Shuling, sino ang nagbayad para harangin ako sa daan at hindi pa alisin? Sigurado akong alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Tingnan niyo ang isang ito. Nabuking na nga siya, ayaw pa ring umamin, pilit pa niyang isinisisi sa akin ang lahat, para lang malihis ang atensyon niyo. Sa inyong lahat, hinarang ako ng sadya sa daan bago ako makarating dito para lang aksayahin ang oras ko. Masyado namang madumi ang paraan ng pakikipagkumpetensyang ito. Hinding-hindi ko ito palalagpasin. Basta-basta ka na lang nagsasabing hinarang ka, may ebidensya ka ba? Narito ang ebidensya. Juling, narito ang video at record ng transaksyon sa pagbayad ng 200,000 sa mga tambay. Ilalabas namin ito online mamaya. Malakas ang kapangyarihan mo, President Rong. Napakadali lang para sa iyo na gumawa ng pekeng ebidensya. Hindi mo naman pwedeng sirain ang puri ko para lang kampihan siya, di ba? Handa akong harapin ang kahit sinong eksperto sa teknolohiya para suriin ang ebidensya sa internet. Ikaw ang presidente ng Wrong Group? President Rong, sino naman ang maglalakas loob na magsabi sa iyo ng totoo? Sabi mo gusto mo ng ebidensya, Shuling. Ngayong nasa harap mo na ang lahat, kung ano-ano pa rin ang idinadahilan mo. Siyempre, hindi naman mabibilang ang ebidensya mula kay President Rong. Dahil sa relasyon ninyong dalawa, natural lang nakakampihan ka niya. President Rong, Miss Jiang, ang relasyong binanggit ni Binibining Shu. Ay kung si Miss Jiang ba ay may suporta mula sa inyo, President Rong? Ang ibig niyo bang sabihin ay si Miss Jiang na ang taong nasa likod nito ay kayo, President Rong? Tama, ako nga. Ang pag-urong ba ng oras ng bidding na ito ay kagagawan niyo rin? Tumatanggap ang mga empleyado ng Wrong Group ng pagkatalo. Pero hindi ang sadyang harangan kami para lang mawalan ng pagkakataong umabante. Shuling, simula ngayon, tanggal ka na sa Wrong Group. Huwag na huwag ka nang tatapak sa Yecheng. Saan ba mas magaling sa akin si Jiang Hanbing? Bakit mo ba siya palaging pinoprotektahan? Kahit anong aspeto ng asawa ko ay hindi mo mapapantayan. President Rong, totoo bang kasal na kayo ni Miss Jiang? Kailan pa kayo ikinasal? Ipakikilala ko sa inyong lahat. Si Jiang Hanbing ay ang aking asawa. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Jiang Hanbing. Siya ang asawa ko. Kapag dumating na ang aming kasal, imbitado kayong lahat na pumunta. Mahal, buti na lang at pinoprotektahan mo ako.
Ang makatagpo ka ay ang pinakamalaking swerte ko. Tungkulin kong protektahan ka. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Tungkulin kong protektahan ka. Akin na ang phone mo. Bakit? Ilalagay ko ang numero ko bilang emergency contact mo. Kapag may panganib sa hinaharap, makokontak mo ako agad. Salamat, mahal ko. Boss, oras na po para sa meeting. Sige na, asikasuhin mo na yan. Uuwi muna ako para bisitahin si Lolo. Paalam. Tatlong oras na? Bakit hindi man lang nag-message si Binger? Hello? Pakausap kay Mrs. Ronglin, ako ito. Lolo? Bakit kayo yan? Nasaan si Binger? Umalis na mag-isa si Binger. May kikitain daw siyang tao. Pakanta-kanta pa habang naglalakad. Sino ang pupuntahan niya? Ronglin, narito na ako para sa'yo. Sino ang pinuntahan niya? Ronglin, pinuntahan kita. Wala na yung matanda. Hinto. Mahal, ipikit mo ang mga mata mo. Idilat mo na ang mga mata mo. Nagustuhan mo ba, mahal? Ito ang sorpresang inihanda ko para sa iyo. Mga rosas. Lalaking lalaki ako pero nakatanggap ako ng mga rosas. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Kaya naman, tara't kumain muna tayo para ipagdiwang ang pagkapanalo ko sa bidding. Sige, ano ang gusto mong kainin? Gusto kong kumain ng rice noodles. Sige, tara na. CEO, ang tamis nyo talagang mag-asawa? Nasa mga rosas ang lahat ng pagmamahal ni Mrs. sa inyo. May iba pa bang kahulugan ng mga rosas? Uy, Binger! Ano ba ang kahulugan ng mga rosas? I-search mo na lang sa internet. Ay nako, gusto ko kasing marinig mula sa iyo. Mag-asawa naman tayo. Ano bang hindi pwedeng sabihin? Ang kahulugan nito ay, ikaw lang ang tanging mahal ko. Ang kahulugan ng bulaklak na ito ay ikaw ang tanging para sa akin. Sabi mo yan ha? Naku, kahulugan lang naman yan ng bulaklak. Ay naku, gusto ko lang marinig uli yan mula sa iyo, Binger. Maghanap tayo ng oras para makita ang mga lavender. Nang marinig ko kasi ito kay Lolo kanina, sobrang na-excite talaga ako. Sige, sabihin mo lang sa akin kung kailan mo gusto. Aayusin ko ang schedule ko sa trabaho. Sige, sige. Ibigay mo sa akin ang pera. Bitiwan mo ako. Buisit, ibigay mo na agad sa akin ang pera. Wala na akong pera. Huwag mo na itong ubusin sa kung saan-saan lang. Nasa ospital pa ang nanay ko. Tandaan mo, babae kita. Ang pera mo ay pera ko rin. Ibigay mo na sa akin. Tigil. Ibigay mo na sa akin. Tigil. Sino ba tong nakikialam? Ang lakas ng loob mong manakit sa kalsada. Di ka ba natatakot na mahuli? Babae ko to. Kahit anong gusto kong gawin, gagawin ko. Sinong mangangahas na pumigil sa akin? Pananakit yan. Bitawan mo siya ngayon din. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Salamat. Sabihin ko sa'yo, babae ko siya. Kahit saktan ko pa siya kung kailan ko gusto. Subukan mo pang makialam, idadamay kita sa kanya. Aray. Subukan mo ulit ituro yang marumi mong daliri. Pipilipitin ko yan. Ay, di na po uulitin. Dapat mo nang hiwalayan ang ganyang lalaki. Di ko magagawa. Mas mabuti pang sumira ng templo kaysa sumira ng pagsasama. Di mo ba narinig yon? Bakit mo hinihikayat ang iba na maghiwalay? Napakasama naman ng taong to. Bakit ba kailangang manghikayat ng hiwalayan? Grabe naman ang kasamaan ng taong ito. Binger, tara na. Pero dito. Ayaw naman niya? Kahit gaano ka pa kabait, hindi naman niya ito pinapahalagahan. Tara na, Wang Hui. Nasaktan na ang asawa mo, nakatayo ka lang dyan at nakatingin habang paalis. Sandali lang. Wang Hui. Ate Hui, ikaw nga talaga. Ako si Jiang Hanbing, naaalala mo pa ba? Xiaobing. Ate Hui, mahigit 10 taon na tayong hindi nagkikita, di ba? Wang Hui, sinasabi ko sa iyo, ang nanay mo ay nasa ospital at naghihintay ng pambayad. Sasama ka ba o hindi? Ate Hui, sabihin mo lang kung gusto mo nang makipaghiwalay. Tutulungan ka namin ng asawa ko. Xiaobing. May kailangan lang akong asikasuhin dito. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Hoy. Yung dalawang yon ay ang CEO ng Wrong Group at ang asawa ng CEO. Huwag kang basta-basta magsalita. Tingnan mo nga. Hay naku,
Sinasabi ko sa'yo, nagmamadali si Wang Hui kanina. Dapat kinausap mo sila para mapalapit ka sa kanila. Di ba? Pagdating ng panahon. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon na guluhin si Xiaobing. Hoy Wang Hui, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Mahal ko, bakit ayaw ni Ate Hui na tulungan natin siya? Noong una ay hindi kayo magkakilala, kaya hindi siya agad magtitiwala sa iyo. Nang magkakilala na kayo, siguro ay nahihiya lang siya? O baka may iba pa siyang pinagdadaanan na hindi niya sinasabi? Pero noong bata pa kami, napakaganda ng samahan namin, lumipat lang siya ng bahay, kaya nawalan na kami ng komunikasyon. Hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay niya ngayon. Mahal ko, tulungan mo akong hanapin ang address niya. Kailangan ko siyang kausapin. Sige, hahanapin ko para sa iyo. Pagkatapos, bibili muna tayo ng mga prutas, at saka natin siya bibisitahin sa bahay nila. Sige, masusunod ang gusto mo. Xiaobing, bakit ka napunta rito? Ate Hui, sobrang nag-aalala talaga ako sa'yo, kaya pinatulong ko ang asawa ko na i-check ito. Huwag ka sanang magalit ha. Ay, wala yon, okay lang, nagulat lang talaga ako. Anong gusto mong kainin? Pagluluto kita. Huwag na Ate Hui. Maupo muna tayo at mag-usap. Ate Hui, gusto mo na ba talagang makipaghiwalay? Gusto ko na siyempre. Sige, sabihin mo sa akin. Tiyak na matutulungan kita. Xiaobing, hindi mo kasi alam? Isa siyang balasubas na tao. Sa tuwing binabanggit ko ang hiwalayan, sinasaktan niya ako. Nanggugulo pa siya sa pinagtatrabahuhan ko dahil sa kanya na ospital ang nanay ko sa sobrang galit. Nagawa niya ang ganoong bagay. Kapag naayos ko na ang problema mo, bibisitahin ko si tita. Xiaobing, huwag ka nang madamay sa gulo na to. Kapag tinarget ka niya, hinding-hindi ka na niya tatantanan. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Sabihin mo sa akin, may ebidensya ka ba ng pananakit niya? Wala. Nagpalagay ako ng CCTV dati. Isang beses umuwi siyang lasing at nanggulo para manghingi ng pera. Sabi ko, wala. Ang nangyari, hinalughog niya ang buong bahay. Pati yung CCTV sinira niya. Simula noon, naisip ko na lang na hayaan na magtitiisan na lang kami rito. Hui, Wang Hui, bigyan mo ako ng pera Madam Rong. Madam Rong? Xiaobing, bilis, alis na. Hoy, anong ginagawa nyo? Bihira lang kaming magkaroon ng espesyal na bisita. Anong gustong kainin ni Madam Rong? Pumili ka lang kahit ano. Wag na. Pinuntahan ko lang ang sister ko. Dahil maayos naman ang lagay ni Wang Hui, aalis na muna ako. Sandali, wag muna. Madam Rong, di naman pwedeng ganoon? Bihira ka lang mapunta rito sa amin? Ganito Wang Hui, bigyan mo ako ng 3,000 piso, bibili ako ng masarap na pagkain para maasikaso ka. Wala na tayong pera. Naku naman. Madam Rong, ganito kasi yan. Mula noong maospital ang biyanan ko, hirap na kami sa pera. Wala kaming pang-asikaso sa inyo. Hay, Huwag na. Hindi ko naman kailangan ng pagkain na yan. paano mangyayari yon? Bihira lang pumunta si Madam Rong dito? Kailangan ka naming asikasuhin ng mabuti, Madam Rong? O kaya ganito na lang, Madam Rong? Pahiram muna ng pera, babayaran din kita agad. Limuyang, mahiya ka naman. Xiaobing, bilis, umalis ka na. Sandali lang, Madam Rong. Tumabi ka. Sekretaryang Cheng, isama mo ang mga bodyguard sa bahay ni Wang Hui, bilis! Sige po. Sekretaryang Cheng, pasamahin mo ang mga bodyguard sa akin sa bahay ni Wang Hui, bilis! Sige po. Madam Rong, hindi mo na ba pakikialaman ang kapakanan ng kaibigan mo? Napakaraming pera ni Rong Group, kahit kaunti lang ang ibigay mo, maililigtas mo na ang kaibigan mo. Bakit? Ayaw mo ba? Xiaobing, huwag kang papayag sa kanya. Anong pakialam mo? Isara mo yung bibig mo. Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Layuan mo si Wang Hui. At huwag mo na siyang guguluhin pa. Anong sabi mo? Gusto mong makipag-divorce ako sa kanya? Huwag mo nang pangarapin. Tingnan mo, leleksyonin ko siya ng husto ngayon. Binger, ayos ka lang ba? Turuan niyo siya ng leksyon. Aray. Mahal ko, pilitin mo siyang pumayag na makipag-divorce kay Ate Hui. Handa na akong makipag-divorce. Ibalik niyo na lang siya agad. Teka. Bing Air, salamat sa'yo. Sa wakas, makakapagsimula na ako ulit. Huwag kang matakot. Nandito lang ako para sa'yo. Xiaobing, hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan, kaya hiling ko na lang ang inyong kaligayahan. Pagkatapos ng divorce, hahanap ako ng lugar na walang nakakakilala sa akin para magsimula ng bagong buhay. Huwag mo na akong alalahanin.
Maganda ang feng shui rito. Maayos din ang pagkakalagay ng mga gamit. Binger, gusto mo bang maging assistant ko? 100,000 piso na basic salary kada buwan, tapos dadagdagan pa natin ng commission. Ano sa tingin mo? Ayokong maging assistant. Pagsisilbihan pa kita kapag naging assistant ako. Hindi ako marunong sa mga ganyan. Ibahagi mo na lang ako sa ibang trabaho. Sige. May mga iba't ibang departamento rito. Pumili ka na lang kung saan mo gusto. Sa interior design, dito na lang ako. Hindi pwede to. Masyadong nakakapagod sa departamentong yan. Dito ka na lang sa tabi ko, pwede ba? Ang daldal mo naman, dito na ako sa pinili ko. Huwag mong lalakihan ang sweldo ko at saka huwag mong sasabihin sa kanila ang tungkol sa relasyon natin. Ayokong isipin nila na dumaan ako sa impluensya. Baka pag-initan nila ako. Maliit lang ang 100,000 na sweldo. Dadagdagan ko na lang ang commission mo para makakaipon ka ng 10 milyon sa loob ng 1 taon, tapos bumalik ka na sa tabi ko, ha? 4,000 piso lang kada buwan. Ayoko ng malaking sweldo. Ayoko ng malaking commission. Ayokong maging assistant. Desidido na ako. Sige, masusunod. Kapag hindi ka naging masaya riyan, bumalik ka agad sa akin. Sekretaryang Cheng, CEO, bantayan mo palagi si Madam. Huwag mong hayaang apihin siya ng kahit sino. opo. Paano nakapasok sa kumpanya namin ng isang gaya mong walang-wala? Anong ibig sabihin ng walang-wala? Walang pinag-aralan, walang karanasan, at walang gawa. Isang piraso lang naman itong walang kwentang resume na pangalan. At numero lang ang laman, tapos nakapasok ka pa sa kumpanya namin? Supervisor, hindi ba lahat naman ay ganito? Sabi ni Sekretaryang Cheng, pangalan lang ay sapat na. Dinagdagan ko pa nga ng 2 eh. Tignan mo nga ang mga empleyado sa labas. Anong pinag-aralan at karanasan nila bago nakapasok sa kumpanya? Kahit may backer ka, huwag mo naman masyadong ipahalata. Kalokohan ito, di ba? Hindi ko naman gustong pumunta rito. Pinapili lang ako ni Ronglin. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Sige na. Wala akong pakialam kung paano ka nakapasok. Basta dito sa akin, departamento ng disenyo, huwag mong sisirain ang ayos ng trabaho ko. Narinig mo? Supervisor, mabait naman akong kasama. Sumunod ka sa akin. Ito ang pwesto mo. Sanayin mo muna ang sarili mo sa paligid. Mamaya, bibigyan kita ng grupo. Sige po, Supervisor. Tignan mo itong proyekto. Bigyan mo ako ng draft bago matapos ang araw. Sige po. Kahit mga senior designer, nahihirapan sa proyektong ito, tignan natin kung anong milagro ang magagawa mo. Hindi ba't linya ko ang feng shui? Mabait naman pala ang supervisor na to. Inaalagaan talaga ako eh. Pasok? Bakit bumalik ka na naman? Tapos na ako. Ano tong kalokohan na to? 15 minuto pa lang ang nakakalipas. Tapos sasabihin mong tapos ka na? Aba matindi. Ano nga uling pangalan nito? Pinaglalaruan mo ba ako, Jiang Hanbing? Anong klaseng drawing ba to? Feng shui map yan. Di mo ba alam yan? Pinahihirapan po ng supervisor ang asawa ng presidente ngayon. Bumalik ka na lang kapag nahihirapan na siya ulit. Pinapagawa kita ng interior design, pero nag-drawing ka lang dito? Sabi sa file kailangan ng feng shui. Kaya syempre sa feng shui map ko ibinase ang design. Tumahimik ka. Gusto ko talagang gamitin to para disiplinahin ka. Hindi yan gagana ng ganun. Para lang yan sa feng shui. Hay nako. Sisisantihin talaga kita. Sino ang sisisantihin mo? Sisiguraduhin kong matatanggal ka. Sino ang tatanggalin mo? Ay, CEO. Tamang-tama ang dating mo. Hindi ko alam kung sino kumuha sa empleyadong ito. Pinapagawa ko siya ng interior design. Pero pormasyong bagwa ang iginuhit niya sa akin. Mapa ng feng shui po ito, iba ito sa pormasyong bagwa. Ay nako. CEO, pakinggan mo siya. Paano nakapasok ang ganitong empleyado sa wrong group natin? Dito, lahat tayo ay mahuhusay, di ba? Kapag hindi siya natanggal, masisira ang reputasyon natin. Mahusay ang pagkakakuha sa empleyadong ito. May mga ideya, may disenyo, at may matapang na inobasyon. Supervisor, tingnan nyo. Pinuri na ako ni CEO. Gusto nyo bang ipaliwanag ko ng maigi sa inyo?
Hi, CEO. May potensyal ang empleyadong ito. Sanayin niyo siyang mabuti. Doblehin ang sahod niya sa susunod na buwan. Ay, salamat po, CEO. Ingat po kayo, CEO. May kakaiba ba talaga sa drawing na to? Ngayon ko lang narinig na pinuri ng presidente ang isang tao ng ganon. Dahil ba di sapat ang galing ko, kaya di ko makita ang ganda nito. Hoy, Jiang Hanbing. Ipaliwanag mo sa akin ang drawing na to. Dito naman ang bituin ng bundok. Pwedeng ilagay ang main sofa para maging masagana ang pamilya. Ibig sabihin, susundin ang ayos sa loob base sa drawing na to? Hindi naman po, kailangang makita muna ang aktwal na bahay bago magdesisyon. Ano naman ang ilalagay sa loob ng bahay? Dito ilalagay ang evergreen. Ang evergreen na yan ay isang lucky bamboo. Paano naman sa dingding? Ano ang isasabit sa dingding? Depende po yan sa trabaho, hilig, at zodiac sign ng kliyente. Para saan yan? Bumaba ka. Hindi to tama. Dahil hangang-hanga sa iyo ang presidente, ikaw na ang bahalang magbenta ng drawing na to. Ako ang magbebenta nito, hindi ba't sadyang ginawa to para sa isang tao? Naniniwala ako na sa galing mo, kaunting baguhin mo lang ay sapat na, lumabas ka na. Masyado siyang weird. Hay, ang galing talaga ng supervisor na to, kahit si Ronglin, di siya kayang pigilan. Bakit ba hindi niya ma-appreciate ang design ko? Saan kaya ako makakahanap ng taong may matalas na mata para bumili ng design ko na to? Anong nangyari, Ronglin? Na-approve ba ang design draft? Wag mo nang itanong. Nakakaiyak lang. Halika, kain na lang tayo. Ano ba ang gusto mong kainin? Alam mo talaga kung paano ako i-comfort. Magkita na lang tayo sa Sunny Day Bistro. Ang laki ng kagat mo, di ba nangangalay ang panga mo? Sa pagkain mo, binubuhos ang galit mo. Speaking of which, ganon ba talaga kahina ang impluensya mo sa mga tauhan mo? Pinuri mo na ang design ko, pero yung supervisor, binagsak pa rin ako. Paano kanya binagsak? Gusto niya ako mismo ang magbenta ng design ko. Ha? Kung naging supervisor siya sa wrong group, ibig sabihin ay magaling talaga siya. Walang puwang ang mga tamad sa wrong group. Pero, pwede mong pag-isipang ibenta sa akin ang design mo. Dahil sa sinabi mong yan, mas lalo kong ibebenta ito ng mag-isa. Manood ka lang. Tapos na ako kumain, pupunta lang ako sa banyo. Hintayin mo ako saglit. Sige, sige na. Sinong pabayang staff ang tumapon ng sabaw sa akin? Nakakainis talaga. Huwag ka nang umiyak, punasan mo na lang. Ay, hindi mo naman sinadyang matapunan siya ng sabaw, di ba? Linisin mo na lang para sa customer. Hay, mas malala pa ang sitwasyon ko kaysa sa iyo. Kung hindi mabebenta ang drawing ko, wala na akong mukhang ihaharap sa kumpanya. Kung ikukumpara natin, mas gumaan ba ang pakiramdam mo? May hindi ka ba naintindihan? May sipon lang ako. Ay naku, alam ko na yan. Ganyan naman ang mga lalaki. Ayaw mapahiya. Sige, hindi ko na sasabihin. Ibibigay ko na lang itong tissue sa'yo. Sandali lang. Hindi mo pa nasasabi ang problema mo. Medyo chismoso ka rin pala. Wala naman masyado. Gumawa lang ako ng design, pinaubaya sa akin ng supervisor ko na ibenta ito. Ang tulad kong henyong designer, matatapos na agad kahit hindi pa nagsisimula. Hindi ba one-on-one service ang ginagawa nyo? Bakit kailangang ibenta sa iba? Siguro ito ang problema ng isang mahusay na designer. May magaling na kamay na naghihintay ng tamang tao. Tingin mo ba ako na ang tamang taong iyon? Salamat sa alok mo, pero huwag na lang. Hindi na kita iistorbohin sa trabaho. Aalis na ako, sana magkita tayo ulit. Talagang kakaiba ang disenyong ito. Wala talagang makakagaya nito. Kailanman ay di malalampasan. Uy, nahulog ang mga drawing mo. Senyorito Shue, sigurado ka na bang di mo na pag-iisipan? Hindi na kailangan. Papuntahin mo siya rito. Sige, tatawagin ko siya.
Nakakainis ka, Ronglin. Bakit wala ka man lang kahit isang mensahe sa akin? Jiang Hanbing, dalhin mo ang disenyo mo rito. Senyorito Xue. Sige, mag-usap muna kayo. May gagawin lang ako. Shueyang, bakit ka nandito? Narito ako para bilhin ang disenyo mo. Pag-usapan natin habang tinitingnan ng bahay, kasi di ko maipaliliwanag ng maayos sa iyo ngayon. Tara! Huwag na. Totoo, di mo na kailangang tulungan ako. Mahal ang bayad sa designer na si Wrong Group. Tara na. Dahil nakapunta ako rito, hindi problema ang pera. Tara! CO. CO? May lalaking bumili ng design draft ni Mrs. kanina at ngayon silang dalawa. Anong pakialam ko? Masaya naman. Yung tao, bakit ko pa kailangang makialam? Shueyang, sigurado ka bang hindi ka lang nabibigla? Alam ko naman na hindi talaga yun basta design lang. Gusto ko lang maunahan ang pwesto ni tagatuklas ng talento. Mahirap kasi makahanap ng tunay na talento. Magaling ang mata mo pagdating dyan. Wala naman akong ibang talento. Magaling lang talaga akong tumingin ng maganda. Sakay na. May nakakatawa ba roon? Ang bolero. Nakakadiri talaga. Sabi ko na nga ba, ganyan talaga ang galawan ng mga manloloko. Tingnan mo. Ay, tingnan mo siya. Wala siya sa kalingkingan ng kapugian mo, di ba? Alam ko. Pero bakit tuwang-tuwa si Jiang Hanbing? Ha, nakakatawa ba? Para sa akin, pareho silang katawa-tawa. Pero ang ganda ni Mrs. kapag nakangiti. Bulag ba ako? Hindi ko ba nakikita? Sige na, sige na. Ihanda mo na ang sasakyan. Nasaan ba ang sasakyan ko? Handa na po, nandoon po. Huwag mong sabihin ang kotse ko ang inihanda mo. Wala ka ba sa sarili? Inihanda mo ang sarili kong kotse, hindi ba malalaman niya na sinusundan ko siya? Magtataksi na lang. Ano, ayos ba? Tumingin-tingin ka lang diyan. Ay, siya nga pala. Anong gusto mong inumin? Huwag na, hindi naman ako nauuhaw. Ang ganda at ang gara na ng bahay mo. Huwag nang gamitin ang design ko. Baka magmukha lang itong hindi maganda. Hindi naman, ang exaggerate mo naman. Maupo ka. Pag-usapan natin ang mga detalye. Bago ang lahat, linawin muna natin tungkol sa akin. Ayaw kong nanlalamang ng kaibigan. Ayos lang kahit hindi mo gamitin yung design ko. Ay, sawa na talaga ako sa ganitong style. Dati nga, balak ko pang gawing parang outer space ang design. Pero mahirap lang talagang gawin. Ngayong nakakita na ako ng kakaiba, hindi ko na ito pakakawalan. Mula ngayon, tropa na tayo. Totoo kang kaibigan. Ano namang naisip mo pagkatapos mo makita ang bahay? Kailangang ayusin ulit yung design ko. Magkaiba kasi ang layout ng dalawang bahay. At kailangang isama ang impormasyon ng may-ari para makuha ang tama. Sige, ibibigay ko ang impormasyon ko sa'yo. Isend mo na lang sa cellphone ko mamaya. Sige ba? Oo nga pala, naku-curious ako. Paano mo naisip ang gamitin ang 5 elemento at bagwa para sa ganitong disenyo? Paano mo naisip na gamitin ang 5 elemento na ganitong disenyo para sa bagwa? Pinag-aralan mo ba ito? Dati pa kasi, nakalagay sa file ng kliyente na mahalaga ang Feng Shui. Sakto namang marunong ako, kaya ginawa ko ang design na yan. Kadalasan ay ginagamit ang baon ng pagong para mag-calculate o baka naman gumagamit ng... Karaniwan, ginagamit ang chart ng mga bituin. Naku, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging swerte ka sa lahat mula simula hanggang dulo. Di naman kailangang maging masyadong matindi ang suwerte sa pag-ibig. Kahit isa lang, sapat na. Ha? Anong sabi mo? Ang ibig ko ay wala rin naman akong alam. Kaya ipapaubaya ko na ang lahat sa iyo, sikat na designer. Ako na ang bahala rito. Sige. Oras na para kumain. Gusto mo ba ng sweet skin duck? Hindi ako tumatanggi sa grasya. Talaga? Mabuti naman. Kung ganoon, dakilang disenyador Jiang, aalis na tayo. Pupunta tayo sa isang sikat na kainan. Tara. Sampung minuto na. Bakit di pa rin siya bumababa? Hindi pwede. Baka mahalata lang ako nito. Maagaw na ang asawa mo. Maagaw na ang misis mo. Hindi dapat, ang gwapo mo kaya, sino ang mananalo sa'yo? Huwag kang makialam, magmaneho ka na lang. Natitiis mo yon? Ninja Turtle ka ba? Ikaw. Irereklamo kita. Ronglin, bakit ka nandito? Gusto mo bang sumama at kumain ng sweet skin duck? Sige, sa tingin ko mas mukha kang sweet skin duck.
Hahaha. Malayo talaga ang agwat ng mga tao sa isa't isa. Ang ibang tao kapag lumalabas, taxi na ang pinakamahal nila. Huwag kang manggaya. Big boss, umayos ka na lang diyan. Sasakyan lang naman yan. Bakit parang di ko kayo maintindihan? Makakakain pa ba ako ng sweet skin duck ngayon? Siyempre naman. Ako na ang bahala sa'yo ngayon. Kain at say lang tayo. Jiang Hanbing, uuwi na. Pwede bang kumain muna bago umuwi? Hindi. Sige na nga, Shueyang. Uuwi na muna ako. Sa susunod na lang tayo magkita. Ililibre kita sa susunod. Oo, yung design bibilisan kong tapusin para sa'yo. Teka, Jiang Hanbing, di mo kailangang matakot sa kanya. Nandito naman ako. Sabihin mo ang totoo. Saan mo ba gustong pumunta? Uuwi na ako. Shueyang, sa susunod na lang ulit. Paalam, sweet skin duck. May panahon pa tayo. Di ako makapaniwalang ako na si Senyorito Shu ay matatalo lang ng isang mahirap. Diyos ko, paano ko ba talaga mapapasaya ang lalaking ito? Buong araw na siyang galit. Ang perpekto na nito? Paano ako matatalo ng mga lalaking yon sa labas? Dapat ipakita kay Jiang Hanbing ang karisma ko bilang lalaki. Dahil kung hindi, paano siya lalayo sa ibang mga lalaki? Bakit ang gwapo ng lalaking ito ngayon? Kung yayakapin ko siya ngayon, magagalit kaya siya? Hindi dapat ganito. Di ba ito ang pinaka-epektibo sa mga babae? Di ba kakain ka kasama ng ibang tao? Bakit ka pa yumayakap sa akin? Ang yakap ko ay para lang sa asawa ko. Ako naman ang asawa mo. Kaya yakapin mo na ako. Ayoko. Ang iba dyan, di man lang ako hinahanap pag may kailangan. Mali ako, mahal ko. Sige na, kiss mo ko. Kahit magmakaawa ka pa ngayon, hindi kita tatantanan. Ang antok ko, ayaw ko nang pumasok sa trabaho. Huwag ka na kasing pumasok. Ipagpapaalam na lang kita. Hindi pwede. Nangako ako kay Shueyang, kailangan kong matapos agad ang design para sa kanya. Ipaubaya mo na lang sa iba. Ayaw kong makita mo siya. Sige na, alam ko naman ang limitasyon ko sa trabaho. Welcome ang asawa ko na mag-check sa akin anytime. Ayaw ko nang maglakad. Buhatin mo ako. Shueyang? Nanigas ba ang leeg mo kagabi? Hindi mo ba napansin na ang gwapo ko ngayon? Wala namang nagbago. May kailangan ka pa ba? Kung wala na, mauuna na ako. Hoy, sandali lang. Bulaklak para sa isang magandang dilag. Sana maging maganda ang araw mo. Pumunta ka rito ng maaga para lang magbigay ng bulaklak? Ano pa nga ba? Kapag maganda ang mood mo, mas pagbubutihan mo ang design para sa akin, di ba? Boss, magtiwala ka sa pagiging profesional ko. Nagmamadali na akong mag-time in. Aalis na ako. Jiang Hanbing, makukuha ko rin ang puso mo. Ipaparamdam ko sa iyo na ako lang ang nararapat para sa iyo. May sinasabi ka ba? Ha? Bakit ka ba tumatahol dyan? Magde-deliver lang ako. Anong gusto mong sabihin? Nagde-deliver ka na nga lang. Nakasuit ka pa. Umaasa ka bang makahanap ng mayamang babae sa mga mamahaling lugar? Hinding-hindi talaga ako papantay sa'yo. Saang bar ka ba nagtatrabaho ngayon? Padadalhan kita ng mga babaeng susuporta sa'yo mamaya. Hindi mo kasi alam ang takbo sa high society. Ako si Shueyang, kaya di kita masisisi. Isa lang ang pinunta ko rito. Iwanan mo si Jiang Hanbing. Umaga pa lang at hindi pa ako kumakain, nakakasuka ka. Wala akong oras na makipag-asaran sa'yo. Bakit? Anong magandang buhay ba ang maibibigay mo kay Jiang Hanbing? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa kanya? Hagan, bakit? Ikaw ba ang karapat-dapat? Kahit paano, mas bagay kami kaysa sa'yo. Ganito na lang, magbigay ka ng kondisyon. Anong kailangan para iwanan mo siya? Ayaw ko siyang iwanan. Isulat mo ang kahit anong halaga rito sa tseke. Isulat mo ang kahit anong halaga sa tseke na to. Alam ko namang hindi ka mabuting tao, mukha kang pera. Naku, sayang lang ang kabataan ni Jiang Hanbing sa'yo.
Kapag nakuha mo na ang pera, lumayo ka sa kanya. Hindi ko akalaing malaki pala ang ambisyon mo. Ginagawa mo ba akong tanga? Bakit parang mas malala ka pa sa isang delivery guy? Gusto mong palayuin ako kay Jiang Hanbing pero ayaw mong maglabas ng pera, wala namang ganoong kadaling bagay sa mundo. Huy, wag ka namang magsalita ng ganyan. Sabihin ko sa'yo, ang buong yaman mo ay baka hindi pa umabot ng 100,000 piso. Handa akong ibigay ang lahat ng ari-arian ko kay Jiang Hanbing. Ikaw, kaya mo ba? Kaya pala baliw na baliw sa'yo si Jiang Hanbing. Mukhang nadadala mo lang siya sa mga salita mo. Manatili ka na lang sa kinalalagyan mo, bata. Maging practical ka. Huwag mong gayahin ang pag-asta ng isang boss, nagpapanggap ka pang disenteng tao. Ibigay mo ito sa madam. Sige po. At pakiimbestigahan na rin ang taong si Shueyang. Si Shueyang po? Bakit? Kilala mo siya? Heto CEO, tingnan niyo po. Turuan niyo ng leksyon ang lalaking yan. Sige po. Bakit ka umakyat dito? Wala ka bang ibang magawang matino? Nako, Little Bingbing. Bawal na ba kitang bisitahin kahit wala akong kailangan? Magkaibigan naman tayo ah. Ayusin mo ang pagsasalita mo. Sige na nga, nandito ako para pag-usapan ng bago nating partnership. Gusto ko ring ikaw ang mag-design ng bago kong biniling bahay. Hindi pa nga tapos ang disenyo ng dati mong bahay eh. Bumili ka na naman ng bago? Para ma-practice ka naman. Tatay ko. Hello, Tay, na-miss mo ko. Busy pa ang anak nyo ngayon, mamaya na lang tayo mag-usap. Ikaw na bata ka. Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang pinasok mo? Nako, ano bang sinasabi nyo? Napakabait ko kaya nitong mga nakaraang araw. Sige na, uuwi ako para bisitahin kayo. Para masolo nyo namang dalawa ni nanay ang isa't isa. Huwag mo akong madaan sa biro. Paubos na ang pondo ng pamilya natin. Pero ikaw, bumibili pa rin ng bahay para lang magpasikat sa babae. Tay, ano po ba talaga ang nangyari? Kahit nasaan ka man ngayon, pumunta ka agad sa Wrong Group para hanapin si President Wrong. Siya ang lolo mo. Nandito na po ako sa Wrong Group. Hahanapin ko na siya ngayon. Pasensya na po. Bawal po pumasok dito ng basta-basta. Lolo ko po si President Wrong. Pwedeng pakisabi po sa kanya, ako si Shueyang. Ex-Shueyang? Opo. Lolo? Opo. Sige po, sandali lang. Ay, salamat po. Sabi ni President Wrong. Salamat. Hello po, Lolo. Ako po si Shueyang. Opo. Pasensya na po sa pagabala. Kamusta po ang lagay nyo? Bakit parang napakabata ng boses ni Lolo? Lolo? Nagbakasakali po akong lumapit dahil may hihingin sana akong pabor. Nagkaroon po ng problema sa pondo ang Shue Group. Sana po alang-alang sa pagiging magkamag-anak natin, tulungan niyo po kami. Sa anong dahilan? Parang narinig ko na ang boses na yon. Hayaan na, mas mahalaga ang pakay ko. Lolo, handa po kaming magbigay ng stocks kapalit ng tulong? Sana po ay matulungan niyo kami. O kaya kung may iba pa kayong hiling, sabihin niyo lang, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Di ba napakayaman ni Senyorito Shue? Bakit hindi niya maayos ang ganitong maliit na bagay? Ay, Lolo naman, may nagawa po ba akong mali sa inyo? Kung meron man, humihingi po ako ng tapat na paumanhin. Sana po ay wag niyo na akong pagbuhatan ng sama ng loob. Noong nagsusulat ng cheque si Senyorito Shue, hindi naman siya ganyan. Sekretaryang Cheng, CEO. tawagin mo ang misis ko. Opo. Ikaw ay. President Wrong, ikaw ang. Ano? Lolo. Di ko marinig. Lolo. Ayan. Di naman tayo nagmamadali. Mag-usap tayo kapag nandito na ang asawa ko. Pasok. CEO, nandito na po ang misis nyo? Anong nangyayari rito? Oh, Bing ipakikilala ko sa iyo ang isang kamag-anak. Jiang Hanbing, siya ang lola mo, bumati ka. Lola. Pamangkin sa tuhod, dapat maging matino ka sa buhay.
Huwag kang gagaya sa mga bihis disente, pero wala namang ginagawang matino. Opo, Lolo. Tandaan ko po. Babaguhin ko na ang mga dati kong ugali. Nagkataon naman, magkapamilya pala kayo. Gusto nyo bang sabay tayong kumain mamaya? Huwag na po. Huwag na po. Sana lang ay matulungan kami ni Lolo para sa Shue Group na malampasan ang krisis. Pangako po, tatanawin naming malaking utang na loob ito. Sige. Alam ko na. Bumalik ka na. Ang Sekretaryang Cheng na ang bahala. Salamat po, Lolo. Ay, sana po ay maging maligaya kayo ni Lola. Kung wala na po, mauna na po ako. Sige. Umalis ka na. Ginalaw mo ba ang kumpanya nila? Siyempre naman, naglakas loob siyang guluhin ka. Sa tingin mo ba ay hahayaan ko lang yon? Kinialaman mo ba ang kumpanya nila? Siyempre naman, naglakas loob siyang landiin ka. Papayag ba ako? Seloso. Di ko akalaing magiging lola na pala ako, hindi ka pani-paniwala. Gusto kong maging pinaka-istilong lola balang araw. Di ako ang magiging pinaka-istilong lolo sa tabi mo. Isang buong umaga kitang di nakita. Namiss mo ba ako? Naku, wag mo na ngang itanong. Hawakan mo ito, dugdug. Ang bilis ng tibok nito. Bulero ka talaga. Oo nga pala, ititigil ko muna ang trabaho ko para bumalik sa pag-aaral. Ang bilis magbago ng isip mo. Paano kung di sumunod ang mga tauhan, maliban na lang kung... Suhulan mo muna ako. Wala akong pakialam, dapat kang makinig sa akin. Naku, mahihirapan tayo niyan. Bakit bigla-bigla ka na lang magbabakasyon? Teka. Bibili na ako ng ticket para sa music festival, ubos na sa online, babye. President Rong, Miss, tuloy po kayo. Kararating lang ng bago naming Australianong lobster ngayong araw. Gusto niyo po ba? Medyo interesado ang asawa ko. Ilibot mo muna siya sandali. Magandang araw po, Madam Rong. Tara po at tignan natin. Dito po tayo. Sige, babalik din ako agad. Umorder ka na muna. Oh, hindi ba si President Rong ito? Kung ako ang tatanungin, talagang tadhana ang pagkikita natin ni President Rong. Noong mga nakaraang araw, di tayo makapag-set ng oras, pero sa pagkain lang pala tayo magtatagpo. Mag-isa ka lang ba ngayon, President Rong? Hindi. May kasama kang kaibigan, no? Kung hindi mo naman mamasamain, ako na ang taya ngayong araw, iimbitahan ko kayo ng kaibigan mo na kumain, kahit simple lang. Kumain ka na lang mag-isa. Ay, President Rong, bakit ka pa nahihiya sa akin? Ang kaibigan mo ay kaibigan na rin ni Liu Dahai? Hayaan mong asikasuhin ko kayo ngayong araw. President Liu, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. President Liu, magsalita ka na ng diretso. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sa totoo lang, wala naman talagang problema. Mayroon lang akong negosyong pagkakakitaan at gusto kong makipagtulungan kay President Rong. Di ba ayaw mo namang may kahati sa negosyo? Bakit naisipan mong makipagbahagi sa iba? Ay nako, hindi naman ganoon, President Rong, kung ano-ano ang sinasabi nyo. Hindi ordinaryo ang relasyon nating dalawa. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Nakumpiska kasi ang mga paninda ko. Naisipan kong makipagtulungan para mabawi ang mga iyon. President Liu, pinupuri nyo naman ako ng sobra? Wala akong ganoong kakayahan. Hindi. Kilala ng lahat ang koneksyon at kakayahan ni President Rong. Alam na yan ng lahat. President Liu, kung wala namang problema sa mga paninda mo, kusa rin namang mailalabas ang mga iyon, kaya huwag kang masyadong magmadali. President Rong, huwag kayong mag-alala. Matino akong negosyante. Walang problema sa mga panindang yon. Kaya lang kasi, yung mga materyales, bawat araw na lumilipas ay di makapagsimula ang pabrika ko, parang nagsusunog lang ako ng pera. Di ko na talaga ito kaya. Sobrang namumroblema na talaga ako. Araw-araw na lang ganito. Pasensya na, pero wala akong maitutulong. Pasensya na, wala akong magagawa. President Rong, wag naman kayong tumanggi agad. Pantay ang magiging hatian natin sa proyektong ito. Wala talaga akong magagawa. President Rong, lolokohin ko ba naman kayo? Siguradong panalo tayo sa negosyong ito. Isipin nyo naman ang pinagsamahan natin ng maraming taon. President Liu, hindi talaga pwede ngayon. Maraming ginagawang proyekto ang Rong Group ngayon. Wala na akong oras para tulungan ka. President Rong, sa pagkakataong ito, talagang gipit na gipit ako. Alalahanin nyo noong siniraan ang Rong Group ng mga kalaban at balak tumakas ng mga kasabwat, hindi ba't agad akong tumulong sa Rong Group?
Kaya sa pagkakataong ito, hindi nyo naman ako pwedeng pabayaan na lang, di ba? Naaalala ko ang naitulong nyo sa wrong group. Pero sa nakalipas na 5 taon, tinulungan ko ang U group hanggat kaya ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi talaga pwede. Bakit, President Rong? Itatapon nyo na ba ako matapos nyo akong pakinabangan? Ano? President Rong, mukhang iiwanan mo na ako matapos mo akong pakinabangan. President Liu, tiningnan ko ang mukha mo kanina. Mukhang lagi kang pinapalad at mayaman ka talaga. Pero parang hindi maganda ang takbo ngayon. Gusto mo bang hulaan ko ang kapalaran mo? Sino ka ba? Umalis ka na nga rito. Di mo ba nakikitang may pinag-uusapan kaming importante? Ay, wag kang magbayad kapag hindi tumama ang hula ko. Wala namang masama kung makikinig ka. Batang babae ka lang? Nagpapanggap ka bang manghuhula? Heto ang pera. Doon ka na maglaro sa malayo. President Liu, dahil nagbayad na po kayo, huhulaan ko na ang kapalaran nyo. Manager. Nasaan ang manager? President Liu, ano po ang maipaglilingkod ko? Hindi sa sinasabihan kita, pero anong klaseng restaurant pa ito? Kung sino-sino na lang ang pinapapasok nyo. President Liu, ang layunin po namin ay pantay na serbisyo para sa lahat. Naabala na niya ang pagkain namin, utos ko sa inyo na paalisin siya. President Liu, pasensya na po. Wala po akong karapatang paalisin ang babaeng ito. Di mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Manager ka lang naman. Bakit mo ako sinasagot ng ganyan? Maniwala ka man o sa hindi, kaya kitang ipasibak sa amo mo. Ikaw na isang hamak na manager lang, bakit ka nagmamalaki sa akin? Mapapatalsik kita sa amo mo, naniniwala ka ba? Huwag mo nang pahirapan ng manager. Kung gusto mong umalis ako, pakinggan mo muna ang hula ko. Bilisan mo, tapos umalis ka na. President Liu, kakakompute ko lang na may malaking sakuna na darating sa inyo. Ang hawak ninyong bagay kapag hindi nyo na itapon sa loob ng 2 oras, mapapahamak kayo. Teka lang. Itong batang babaeng ito, sinusumpa mo ba ako? President Liu, nandito pa si President Rong. Sasaktan niyo ba siya sa harap niya? Buti naman at marunong kang tumingin. President Liu, tapos ka na bang magmayabang? Kung tapos na, pwede ka nang umalis? President Rong, pasensya na sa nakita ninyo. Kasi itong babaeng ito, sobrang bastos niya. Hayaan na natin na nanggancho siya ng pera pero ngayon sinusumpa pa niya ako. Di lang ako nakapagpigil. President Liu, kakain na si President Rong. Umalis na po kayo. Ano bang pakialam mo? Bakit ka sumasabat? Sige, sige. Ang galing mo na, ha? Ngayon, bilang isang gold VIP sa shop na ito, inuutusan kitang palayasin ng babaeng ito. Paumanhin, President Liu. Ang binibining ito ay isang Black Obsidian VIP. Top VIP siya? Isa siyang top tier VIP. Alam ko na. Saan mo nakuha ang peking card na yan? Kahit siya ay nalinlang mo. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa card. Hindi kailanman nagkakamali ang hula ko. Ang lipunang ito, hindi umaasenso dahil sa mga tulad mong peste. Maghapon ka na lang nang gagamit ng mga simpleng panloloko. Pwede mo akong laitin, pero hindi ang propesyon ko. Hindi ka niya mapapaalis, di ba? Sige, ako na ang bahala. President Rong, huwag. Gusto mo siyang saktan sa harap ko mismo? Hindi po, President Rong. Narinig niyo naman? Sinumpa niya agad ako pagkakita pa lang sa akin. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Huwag niyo po akong pigilan. Asawa ko ba ang balak mong saktan? Asawa niyo po siya? Ang batang babaeng ito ay asawa niyo po? Mukha ba akong hindi? Bagay na bagay po kayo ni President Rong. Bagay na bagay po talaga kayo ni President Rong. Madam Rong, kung sinabi niyo lang po agad sa akin, hindi na sana nangyari ang hindi pagkakaunawaang ito, di ba? Ang relasyon namin ni Ronglin. Ano naman kung sabihin ko o hindi? Kung sinabi niyo lang po na kayo si Mrs. Rong, kahit bigyan niyo pa ako ng 800 lakas ng loob, hindi ko magagawang bastusin kayo. President Liu, tapos ka na ba? Wala na tayong dapat pag-usapan tungkol sa kooperasyon. Kakain na kami ng asawa ko, maaari ka nang umalis. President Rong, ako po. Mahal? Sandali lang. Hindi siya pwedeng umalis ng ganoon lang. Hayaan mong linawin ko muna sa kanya ang lahat. Sige po, Mrs. Rong, ano po iyon? Mag-usap tayo habang kumakain, ituring niyo na lang itong pagkakataon para humingi ako ng paumanhin sa inyo ni President Rong. Huwag na tayong kumain. Ang operasyong ginawa niyo 3 taon na ang nakakaraan. Sa totoo lang, operasyon iyon para sa pilay, di ba? At kakagaling mo lang sa pakikipagkita sa ibang babae. Paano mo nalaman? Hinulaan ko lang. Ay, ang galing naman. Ang operasyon sa pilay ko, walang kahit sinong nakakaalam. Maliit na bagay lang yan. Kaya pakiusap, ginang, hulaan mo pa ako. Kailan ako magkakaroon ng anak na lalaki? Ilan ang magiging anak ko?
At ang halaga ng kumpanya ko, pwede pa ba itong madoble? Hindi pwedeng ibunyag ang sikreto ng langit. Ginang, sabihin mo lang ang gusto mo, gagawin ko agad. Hindi na pwedeng manghula pa ngayong araw. Nagamit na ang hula ko para sa araw na ito. Kailan ba magiging libre si Ginang? Pupunta talaga ako para bumisita. Sa oras na yon, pakiusap. Ginang, hulaan mo ang tungkol sa anak ko. President Liu, asikasuhin mo na muna ang mga dapat gawin ngayon dahil kapag huli na, wala na tayong magagawa. Dapat ko bang paniwalaan si Madam Rong? Sigurado bang tama ang hula niya? Kahit paano, walang sikretong hindi nabubunyag. Baka naman narinig lang niya yan kung kanino. President Rong, tignan mo, tinulungan ako ni Ginang sa hula. Ibig sabihin ay tinuturing niya akong kaibigan. Pwede bang alang-alang kay Ginang? Tulungan mo ako sa huling pagkakataon? Liu Dahay, ang tanging paraan para maayos ito ay tapusin mo na ang usapin sa mga panindang yan. President Rong. Lumayas ka. O sige, President Rong. Huwag kang magalit, aasikasuhin ko na ang mga panindang yan ngayon din. Pero pakiusap, President Rong. Huwag mo ring kalimutan na tinulungan din kita noon. Aalis na ako. Paano mo nalaman nakakagaling lang niya sa ibang babae? Yun ba? Naamoy ko lang. Paano mo naamoy? May amoy siyang pabango ng babae at kanina pa ito hindi nawawala kaya sigurado akong kakagaling lang niya sa ibang babae. Ang talino mo talaga. Hump! Tapos na akong kumain. Sige, tara, uwi na tayo. Wag, nakikiliti ako. Malaki ba ang naitulong ko sa'yo ngayon? Kundi ay baka naperwisyo ka na sa taong yon. Mabuti na lang at tinulungan ako ng asawa ko, kundi ay sigurado akong magiging magulo yon. Sabihin mo, anong gusto mong pabuya? Anong tinatago mo? Dapat lagi tayong magkasama nitong mga susunod na araw. Ang amoy mo kasi, sobrang naaakit ako sa'yo. Nagustuhan mo pala ito. President Liu. President Rong. Nalagay ako sa malaking gulo ngayon. Nakikiusap ako. Tulungan mo naman ako. Ano bang ginawa mo? Bakit ka nagkaganyan? Ako. Pwede ba akong pumasok para mag-usap? Pasok ka. President Rong, bigyan niyo naman ako ng paraan para makabawi. Kung hindi niyo ako tutulungan, wala na talagang makakatulong sa akin. Pagkapasok mo pa lang, tulong na agad ang hinihingi mo? Ano bang nangyari? Magsalita ka naman. Nagkaproblema kasi sa mga paninda ko. Malulugi na ang kumpanya ko. Di ba dapat inayos mo na yan kahapon? President Rong, wala na ring silbi kung pag-uusapan pa yan ngayon. Inubos ko ang lahat ng pera ng kumpanya ko sa mga panindang yon, pero hindi ko akalaing maloloko lang ako. May problema ang mga panindang yon. May problema ang mga produktong iyon. Sa ibang bagay ay matutulungan kita. Pero nasa negosyo ka ng konstruksyon, gumagamit ka ng mababang kalidad na materyales, di ba? Ganoon ba? Hindi ako makikialam. President Rong, napakagaling mo naman. Kahit konting tulong lang mula sa iyo, malalampasan ko na ang pagsubok na ito. Liu Dahay. O baka naman pwedeng hulaan ako ni Mrs. Basta't matulungan lang akong malutas ito, tinitiyak kong malaki ang ibabayad ko sa inyo. Ronglin? Nasaan ang mga tao? Wala bang pasok kahit Sabado o Linggo? Liu Dahay? Pakiusap, wag mong idamay ang asawa ko sa mga problema mo. President Rong, ayos lang kung ayaw mo akong tulungan, pero kahit pahula lang kay Mrs. ay hindi pa rin ba pwede? President Rong, kung hindi mo ako tutulungan ay ayos lang, pero hindi ba pwedeng patingin man lang ng kapalaran sa asawa mo? Bakit gising ka na? Sapat na ba ang tulog mo? O gusto mo pang matulog muna? Ako. Madam Rong, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo akong makita ang kapalaran ko. Ituro mo sa akin ang tamang daan. Wala na talagang paraan para maayos pa ito. Kagabi na ang huling pagkakataon. Mukhang itatapos na ng langit ang lahat para sa akin, Pamilya Liu. Liu Dahay? Umuwi ka na lang at asikasuhin ang pamilya mo. Hindi na talaga kami makakatulong sa'yo. President Rong, alang-alang naman sa pinagsamahan natin ng maraming taon, tulungan mo akong isalba ang Liu Group. Ang Lius ay ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Kapag kumilos ako, pati ang Wrong Group ay masisiyasat din. Talagang desidido ka nang hindi ako tulungan, di ba?
Sige. Napakagaling talaga. Ipapaalam ko sa lahat ng tao na ikaw na presidente ng Wrong Group ay isa lamang taong walang isang salita. Ang CEO ng Wrong Group mo ay isa lamang taong taksil. Liu Dahay, dapat ay may konsensya ka. Binalaan ka na namin kahapon. Kung hindi niyo ako hinikayat na asikasuhin ang mga gamit na yon, sino ang makakahalatang may itinatago ako? Sa totoo lang, pumunta ka roon kahapon dahil sa kasakiman mo at gusto mo pang sumugal ulit. Hindi mo na asikaso ang mga gamit, kaya may panlaban na sila sa iyo. Hindi. Hindi ganon. Kung hindi nyo lang ako pinilit, hindi ako aabot sa ganito. Kaya dapat kayong managot dito. Liu Dahay. Alam mo kung paano ako kumilos? Ang panggugulo mo sa bahay ko? Wala kang mapapalang mabuti rito. Ayaw niyo akong tulungan, ha? Guguluhin ko ang pamilya niyo. Liu Dahay, lumayas ka sa bahay ko. Huwag ka nang magalit. Nandito lang ako. Liu Dahay, ang hirap mo ay magsisimula pa lang. CO, Sir. Turuan niyo siya ng leksyon at dalhin siya sa kung saan siya nararapat. Opo. Huwag niyo kong hawakan. President Wrong, ganun ka ba talaga kawalang puso? President Wrong. Dinala na siya paalis. Oo, dinala siya ng sekretarya para dalhin sa kung saan siya nararapat. Napakasama niya, hindi na nga siya nagtatagumpay. Ayaw pa niyang makitang maayos ang iba, gahaman talaga siya. Sige na, wag na natin siyang pag-usapan. May itatanong ako sa iyo. Masasaktan ka ba kapag nanghuhula ka? Magsabi ka ng totoo. May epekto naman, pero hindi ko naman ito madalas ginagawa. Makinig ka. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng manghula. Bawal mong gawin ang kahit anong makakasama sa iyo. Naku, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Kaya ko namang ayusin ang lahat. Ang mga makakasakit sa iyo o may epekto sa iyo, bawal mong gawin. O sige, mag-ayos ka na. Pumasok na tayo sa trabaho. Dahil sa sinabi mo, naalala ko tuloy na kailangan ko na ring pumasok sa opisina. Tara na.